Araw ng mga puso. Sinabi ni Mateo Alcaraz na naaksidente ang biyenan kong babae at naospital. Kailangan daw niya itong alagaan. Pero nang mapadaan ako sa pinakamagarang restaurant sa buong syudad, sa likod ng salamin, nakita ko. Isinusuot niya sa kanyang unang pag-ibig. Ang kwintas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Tumalikod ako at umalis. 3:00 ng madaling araw, nagmamadaling tumawag ang biyenan ko. Hindi ba sinabi sa'yo ng asawa mo? Noong gabi ng araw ng mga puso, sinabi ni Mateo Alcaraz na naaksidente ang kanyang ina at naospital, kaya kailangan niyang manatili roon para mag-alaga. Pero nang mapadaan ako sa Celestia Restaurant, nakita ko siyang nakaupo sa pinakamagandang pwesto sa tabi ng bintana. Suot niya ang dark gray na suit na pinlansya ko para sa kanya noong umaga. Sa tapat niya ay nakaupo si Isabel. Si Isabel ay nakasuot ng champagne-colored na mahabang bestida at ang buhok niya ay nakapusod ng mababa na nagpapakita ng kanyang balingkinitang leeg. Sa mesa ay may mga rosas, kandila, red wine, at isang itim na velvet box. Nakatayo ako sa labas ng salamin. Bumubuhos ang ulan ng gabing iyon. Basang-basa at nanginginig ang aking buong katawan. Ang loob ng salamin ay tila ibang mundo, mainit at napaka-komportable. Nang buksan ni Mateo ang kahon, personal na yumuko ang manager ng restaurant sa tabi niya. Ang kwintas ay nakalatag sa itim na velvet. Ang mga brilyante ay napakapino, tila isang bilog ng mga bituin. Nakilala ko ito. Dahil 3 buwan na ang nakalipas, nakita ko ang design nito sa isang brand internal preview. Isa lang ang gagawin sa buong mundo. May pambihirang pink diamond bilang pangunahing bato at tinatayang nagkakahalaga ng 10 milyong piso pataas. Noong araw na iyon, basta ko na lang nasabi, ang ganitong klase ng kwintas ay dapat ibigay sa isang taong tunay na pinahahalagahan. Si Mateo, na nakaupo sa tabi ko noon, ay nakayuko at nagre-reply sa email. Hindi siya sumagot. Ngayon, natandaan niya. Pero ang taong pinahahalagahan ay hindi ako. Tinakpan ni Isabel ang kanyang bibig. Namasa ang kanyang mga mata. Tumayo si Mateo. Umikot sa likod niya. Inalis ang kanyang buhok at isinara ang lock ng kwintas. Ang kilos niya ay napakagaan na tila natatakot siyang masaktan ito. 7 taon na kaming kasal. Kailanman ay hindi niya ako sinuotan ng kwintas. Noong kaarawan ko, pinadalhan niya ako ng isang standard na bracelet sa pamamagitan ng kanyang assistant. Ang resibo ay nasa loob ng paper bag, walang kahit isang card. Noon, pinagtanggol ko pa siya. Sabi niya busy siya, na nasa critical na yugto ang bagong financing ng kumpanya. Sabi niya, bilang mag-asawa, hindi na kailangan ng mga ganitong bagay. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi sa hindi kailangan, kundi ayaw niyang ibigay sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone at kinuna ng eksena sa loob ng salamin. Sa litrato, nakayuko siya habang isinusuot ang kwintas kay Isabel. Si Isabel ay bahagyang nakatingala, ang kanyang mga mata ay malambot na tila ba siya ay inaalok ng kasal. Sa labas ng litrato, ang anino ko ay nakadikit sa salamin na parang isang estranghero. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Mateo. Stable na ang lagay ni Mama. Huwag kang mag-alala. Matulog ka na ng maaga. Napangiti ako habang tinitingnan ang mga salitang iyon. Ni hindi man lang siya nag-abala na mag-imbento pa ng ibang kasinungalingan. Sumagot ako, sige. Pagkatapos ay binuksan ko ang shared location. 7 taon nang nakalink ang aming mga lokasyon. Siya ang unang nagmungkahi nito. Sabi niya, Liana, abala ako sa trabaho. Hindi ako mapakali kapag mag-isa kang lumalabas. Mas ligtas kung bukas ang location. Kalaunan, natuklasan ko na siya talaga ang nakikinabang sa location. Alam niya kung anong oras ako pumupunta sa supermarket, kung anong oras ako darating sa ospital, kung anong oras ako uuwi. Alam din niya kung kailan ko siya hindi iistorbohin. Pinindot ko ang isara. Lumabas ang isang prompt sa system. Itigil ang pagbabahagi ng lokasyon kay Mateo Alcaraz. Pinindot ko ang kumpirmahin. Ang singsing ay masikip sa aking palasingsingan. Dahan-dahan ko itong inikot ng 2 beses bago ko ito natanggal. Noong kinasal kami, sabi niya hindi mahal ang singsing na ito pero malalim ang kahulugan. Noon, naniwala ako. Ngayon, inilagay ko ang singsing sa aking bag. Hindi ko ito itinapon dahil ebidensya rin ito. Litrato ng singsing pangkasal, mga chat record, bawat isa ay dapat itago. Nang tumalikod ako para umalis, nakilala ako ng staff sa entrance ng restaurant. Nag-alinlangan siya, Ginang Alcaraz.
Huminto ako. Nagbago ang kanyang mukha, na para bang napagtanto niyang nagkamali siya ng sinabi. Tiningnan ko siya. Yung mesa sa tabi ng bintana ngayong gabi. Si Ginoong Alcaraz ba ang nagpa-reserve? Nag-aalangan siya. Sabi ko, "Huwag kang kabahan. Kinukumpirma ko lang ang bill." Marahil dahil sa sobrang kalmado ko, nakahinga siya ng maluwag. Si Ginoong Alcaraz po ang nagpa-reserve 1 linggo na ang nakalipas. Espesyal pa niyang hiniling ang Valentine's Day set menu at live violin. 1 linggo na ang nakalipas. Ibig sabihin, alam na niya noong nakaraang linggo na kasama niya si Isabel ngayong gabi. At kaninang 3:00 ng hapon, tinawagan niya ako para sabihing na aksidente ang biyenan ko. Nagmamadali ang boses niya, "Liana, nabangga si Mama. Kailangan kong pumunta agad sa ospital. Hindi kita masasabayan sa hapunan mamaya." Noon, kakakuha ko lang ng cake. Sa hapagkainan ay nakahain ang mga pagkaing niluto ko sa loob ng 3 oras. Hindi ako nagreklamo. Tinanong ko lang siya kung saang ospital. Pupunta rin ako. Sabi niya hindi na kailangan. Sabi niya kaya niyang ayusin. Sabi niya makakagulo lang ako kung pupunta ako. Ngayon ko lang naisip, hindi siya natatakot na magulo ako. Natatakot siyang mahuli ko ang katotohanan. Tinanong ko ang staff. Ano pa ang in-order nila? Pabulong na sinabi ng staff. 1 bote ng red wine, 1 bouquet ng imported na rosas, at 1 customized na dessert. Huminto siya. Ipinagpatuloy ko para sa kanya. Nakasulat ang pangalan ni Isabel. Tumango siya. Hindi na ako nagtanong pa. Pumunta ako sa gilid ng kalsada at pumara ng taxi. Tinanong ako ng driver kung saan ako pupunta. Binuksan ko ang aking cellphone at hinanap ang pinakamalapit na tertiary hospital. Sinabi ni Mateo na naospital ang biyenan ko. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang sinabi niya. Pero alam ko na kahit mapili si Teresita, isa pa rin siyang 60 anyos na matanda. Kung talagang may nangyari sa kanya, hindi ko siya pwedeng gawing dahilan lang tulad ni Mateo. Pumunta ako sa ospital. Ang mga ilaw sa emergency hall ay nakakasilaw. Ang hangin ay puno ng amoy ng disinfectant at nagmamadaling mga yapak. Sa information desk, ibinigay ko ang pangalan ni Teresita. Tiningnan ng nurse at sinabing, mayroon pong ganyang pangalan. Dinala dito 2 oras na ang nakalipas. Bali ang kaliwang binti, may bahagyang concussion. Ang pamilya niya? Ang kamay ko na nakahawak sa strap ng bag ay bahagyang lumuwag. 2 oras. Ibig sabihin, totoong na aksidente ang biyenan ko. Pero ang anak niya ay wala sa ospital. Sino ang kasama niya ngayon? Kumunot ang noo ng nurse. Walang pamilya. Ang emergency contact number ay hindi makontak. Hindi pa rin bayad ang bill. Yumuko ako at tiningnan ang aking cellphone. Kakapadala lang sa akin ni Mateo ng mensahe 10 minuto na ang nakalipas. Stable na ang sitwasyon. Tinanong ko ang nurse kung nasaan siya. Dinala ako ng nurse sa observation ward. Nakahiga si Teresita sa kama. Magulo ang buhok. Maputla ang mukha. Nakasplint ang kanyang binti. Siya ang tipo ng tao na laging nag-aayos. Kahit sa pagbili lang ng gulay, ay naglalagay ng lipstick. Ngayon, tuyo ang kanyang mga labi at may dextrose sa kanyang kamay. Nang makita niya ako, natigilan siya. Liana, nasaan si Mateo? Tiningnan ko siya. Tiningnan niya rin ako. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman na katawa-tawa ang lahat. Akala niya kasama ko ang anak niya. Akala ko kasama niya ang anak niya. At ang anak niya ay nasa Celestia Restaurant. Isinusuot sa kanyang unang pag-ibig ang 1 kwintas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ibinaba ko ang aking bag. Una akong nagbayad at pumirma ng mga dokumento, pagkatapos ay kinausap ang doktor tungkol sa kanyang kondisyon. Tumawag din ako ng private nurse. Sanay na ako sa mga gawaing ito. Check-up ni Teresita para sa high blood pressure, ako ang kasama. Pumutok ang tubo sa lumang bahay ng mga Alcaraz. Ako ang naghanap ng mag-aayos. Nalasing si Mateo sa isang business dinner at nagdugo ang tiyan. Ako ang nagmaneho sa kanya sa ospital sa kalagitnaan ng gabi. Sa loob ng 7 taon, para akong taga-ayos ng lahat ng gulo nila. Kung saan may problema, ako ang sasalo. Nasanay na sila. Muntik na rin akong masanay. 2:30 ng madaling araw, nagising si Teresita. Tinanong niya, bakit hindi pa dumarating si Mateo? Inabutan ko siya ng maligamgam na tubig. Tawagan niyo po siya. Tiningnan niya ako. May bahid ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Nag-away ba kayo? Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Mateo. Sa unang tawag, walang sumasagot. Sa pangalawa, wala pa ring sumasagot. Sa pangatlo, sumagot siya.
Mula sa kabilang linya, narinig ko ang pabulong na boses ni Mateo. Ma, bakit po? Diretsong tanong ni Teresita. Nasaan ka? Huminto si Mateo ng isang segundo. Nasa baba po ako ng ospital. Bumili lang ng gamit. Ang silid ay tahimik. Tanging tunog lang ng mga aparato ang maririnig. Nagsimulang manginig ang mga daliri ni Teresita. Saang ospital ka na sa baba? Mula sa kabilang linya, may narinig na boses ng babae na inaantok. Mateo, sino yan? Si Isabel. Malambing, inaantok, na tila kagigising lang. Natigilan si Teresita. Inabot ko ang cellphone at inilagay sa speaker mode. Halatang nataranta si Mateo. Ma, may inaasikaso lang ako dito. Papunta na ako dyan. Tinitigan ni Teresita ang cellphone. Nanginginig ang boses. Hindi ba sinabi sa'yo ng asawa mo? Saglit na natahimik ang kabilang linya. Anong sinabi? Tanong ni Mateo. Bawat salita ay mariin. Naaksidente talaga ako. Naging patay na katahimikan ng linya. Pagkaraan ng ilang segundo, bumigat ang paghinga ni Mateo. Ma, anong sinasabi mo? Sumandal si Teresita sa kama, mas maputla pa kaysa kanina. Hindi niya ako tiningnan. Tila tinitingnan niya ang anak na pinalaki niya sa loob ng 30 taon. Sabi ko, naaksidente talaga ako. 8:30 ng gabi. Nabangga ng e-bike. Dinala ako dito ng ambulansya. Tinatawagan ka ng nurse. Walang sumasagot. Si Liana ang dumating dito hating gabi para magbayad, pumirma, at kumausap ng doktor. Sa kabilang linya, muling narinig ang boses ni Isabel. Mateo, anong nangyari kay tita? Ang pangungusap na iyon ay parang isang sampal. Napapikit si Teresita. Dati, hindi niya ako gusto. Sinasabi niyang hindi ako marunong sumipsip, naabala ako sa trabaho, na 3 taon na kaming kasal pero hindi pa rin ako nabubuntis. Kalaunan, sinabi niyang hindi na ako kasing ayos tulad ng dati noong nag-resign ako. Pero gaano man siya kapili, hindi niya inakala na gagamitin ng anak niya ang aksidente niya bilang dahilan para samahan ang kanyang unang pag-ibig. Lalo na't hindi niya inakala na kapag siya na talaga ang nakahiga sa emergency room, ako ang magbabantay sa tabi niya. Sa wakas, nahanap ni Mateo ang kanyang boses. Ma, papunta na ako dyan. Sabi mo kanina nasa baba ka ng ospital, tanong ni Teresita. Nasa baba ka ng ospital, bakit may boses ng babae sa telepono? Ma, si Isabel, siya lang. Biglang pinutol ni Teresita. Wala akong pakialam kung sino siya ngayon. Pumunta ka sa ospital. Pinatay ang tawag. Tumahimik ang silid. Namumula ang gilid ng mga mata ni Teresita, ngunit pinilit niyang hindi umiyak. Ang mga taong tulad niya, na sanay maging dominante noong kabataan, ay ayaw magpakita ng kahinaan sa harap ng kanilang manugang kahit matanda na. Ibinigay ko sa kanya ang cellphone. Tiningnan niya ako. Gumalaw ang mga labi. Liana, hindi ko alam. Alam ko po. Pinutol ko siya. Hindi para aliwin, kundi dahil ayaw kong makinig. Marami siyang hindi alam. Hindi niya alam na sa nakalipas na 6 na buwan, tuwing Miyerkules, sinasabi ni Mateo na nag-overtime siya, pero kasama niya pala si Isabel sa mga concert. Hindi niya alam na pagkatapos makipaghiwalay ni Isabel at bumalik sa bansa, tinulungan siya ni Mateo na umupa ng apartment sa sentro ng syudad. Hindi niya alam na ang deposito para sa apartment na iyon ay kinuha mula sa aming joint account ni Mateo. Dati, hindi sa wala akong duda, pero sa tuwing malapit ko nang malaman ang katotohanan, palaging nahahanap ni Mateo ang paraan para pigilan ako. Sabi niya, masyado akong sensitibo. Sabi niya, si Isabel ay isang babaeng bagong hiwalay at kaawa-awa. Sabi niya, bilang asawa ni G. Alcaraz, dapat ay mayroon akong pananaw. Dati, tunay kong pinag-isipan kung masyado ba akong mapagkalkula, kung ang pag-ibig ba ay talagang kumukupas sa mahabang pagsasama, kung namimiss lang ba niya ang nakaraan. Hanggang ngayong gabi. Nang maisuot ang 10 milyong pisong kwintas sa leeg ni Isabel, sa wakas ay naintindihan ko. Ang tinatawag na pananaw ay ang pag-urong ko sa isang sulok para panoorin silang umupo sa mesa. Pumasok ang nurse para palitan ng gamot. Napahinga ng malalim si Teresita dahil sa sakit, humigpit ang hawak sa kumot. Tumayo ako at tinanong ang nurse tungkol sa mga dapat tandaan. Isinulat ang oras ng pag-inom ng gamot. Sinabi ng nurse na kailangan pa ng follow-up head CT scan bukas ng umaga at kailangang samahan ng pamilya. Tumango ako. Mag-aayos po ako ng private nurse. Ang anak niya ang pipirma sa mga susunod na dokumento. Nang marinig ni Teresita ang salitang private nurse, tumingala siya sa akin. Hindi mo ako sasamahan?
May bahid ng nakasanayang utos sa kanyang tono. Kung dati ito, agad kong sasabihin, "Ma'am, sasamahan ko po kayo." Pagkatapos ay mag-file ako ng leave, magpupuyat, magluluto, maghahatid sa mga pagsusuri, at pagkatapos ay rereklamuhan niya na matabang ang sopas o hindi maayos ang pagkakatupi ng damit. Pero ngayon, hindi. Natapos ko na po ang mga proseso sa emergency ngayong gabi. Ang mga susunod na hakbang ay responsibilidad na ni Mateo. Natigilan si Teresita, pero abala siya sa trabaho. Tiningnan ko siya. Hindi siya abala ngayong gabi. Ang mga salitang iyon ay parang may tumusok sa mukha ni Teresita. Sa wakas, hindi na siya nagsalita. 3:40 ng madaling araw, dumating si Mateo sa ospital. Nagmamadali siya. Maling butones ang naisara sa kanyang polo. Ang coat ay nakasabit sa braso at medyo magulo ang buhok. Pagpasok niya sa silid, una niyang tiningnan si Teresita. Pagkatapos ay agad akong tiningnan. Ang kanyang tingin ay hindi pagsisisi, kundi galit. "Liana Reyes, bakit hindi mo agad sinabi sa akin?" Nakaupo ako sa silya, hawak ang resibo. Tumingala ako sa kanya. "Hindi ba sabi mo nasa ospital ka at inaalagaan si mama?" Napalunok si Mateo. Pangit ang itsura ni Teresita. "Sinisi mo pa siya?" Huminga ng malalim si Mateo at bumulong. "Ma, hindi ko siya sinisisi. Ang sinasabi ko, sa ganitong kalaking bagay, dapat ay agad niya akong kinontak. Inilagay ko ang resibo sa bedside table. Mula 8:50 ng gabi, 6 na beses kang tinawagan ng nurse. Hindi ka sumagot. 10:30 ng gabi, pagdating ko sa ospital, nagpadala ako sa iyo ng isang mensahe. Sumagot ka ng stable na ang sitwasyon. Akala ko alam mo na." Nagbago ang mukha ni Mateo. "Anong pinadala mo?" Binuksan ko ang aming chat history at ipinakita sa kanya. Ang pinadala ko ay, "Nasa anong palapag si mama?" Ang sagot niya ay, "Stable na ang sitwasyon. Huwag kang pumunta para gumulo." Hindi ito ang pinakamatibay na ebidensya, pero sapat na para patahimikin ang silid. Tiningnan siya ni Teresita. "Nasaan ka noon?" Napapikit si Mateo. "Ma, isang pagkakamali lang ang nangyari ngayong gabi. Si Isabel. Kararating lang niya sa bansa. Wala siyang kaibigan dito. Sinamahan ko lang siyang kumain sa araw ng mga puso." "Sinamahan mo lang siyang kumain, binigyan ng kwintas, at natulog kasama niya habang ako ay nasa emergency room." Ang boses ko ay hindi mataas, ngunit bawat salita ay malinaw na narinig. Biglang tumingin sa akin si Mateo. "Liana Reyes, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung gayon, huwag kang gumawa ng ganyang bagay." Naging kulay abo ang kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 7 taon na sinagot ko siya sa harap ng kanyang ina. Dati, kapag kumunot ang noo niya, hihinto ako. Takot akong mag-away, takot na lumala ang relasyon, takot na sabihin ng biyenan ko na wala akong modo, takot na ako mismo ang magwasak sa aming pagsasama. Ngayon, hindi na ako takot, dahil matagal na itong wasak. Ako lang ang huling nakaalam. Sumandal si Teresita sa kama. Nanginginig ang boses. "Kwintas? Anong kwintas?" Binuksan ko ang litrato at ipinakita sa kanya. Sa litrato, nakayuko si Mateo habang isinusuot ang kwintas kay Isabel. Ang liwanag ng kandila ay malambot. Ang mga rosas ay namumukadkad. Ito ay isang matinding kaibahan sa puting ilaw ng silid ng ospital. Matagal na tinitigan ni Teresita ang litrato nang hindi nagsasalita. Inabot ni Mateo ang cellphone, pero inilayo ko ito. "Huwag mong hawakan. Ito ay ebidensya ng paglilipat ng ari-ariang konjugal." Natigilan siya. "Liana, anong ibig mong sabihin?" Literal na kahulugan. Nilock ko ang cellphone at ibabalik sa aking bag. "Mateo, simula ngayong gabi, ang pag-aalaga, pagbabayad, at follow-up check-up ng nanay mo ay responsibilidad mo na lahat. I-freeze ko ang joint account natin. Ang mga hindi pangkaraniwang gastusin, bukas ay kokontakin ka ng abogado ko para sa kasunduan sa annulment." Ang kanyang ekspresyon ay parang nakarinig ng isang biro. Dahil lang sa isang hapunan? Tiningnan ko siya. Hindi dahil sa isang hapunan. Itinuro ko ang splint sa binti ni Teresita. Dahil ginamit mo ang aksidente ng sarili mong ina bilang dahilan. Itinuro ko ang cellphone. Dahil ginamit mo ang pera natin para bilhan ang iyong unang pag-ibig ng 10 milyong pisong kwintas. Sa huli, tiningnan ko ang kanyang mga mata. At dahil sa wakas, ayoko nang magpanggap para sa'yo. Huminto ang paghinga ni Mateo. Biglang nagsalita si Teresita. "Mateo, lumabas ka muna." "Ma, lumabas ka." Napapikit siya, pagod ang boses. "Ayokong makita ka." Nakatayo si Mateo sa kinatatayuan niya.
Sobrang pangit ng kanyang mukha. Marahil ay hindi niya inakala na isang araw, siya ang mapapalabas sa silid ng ospital. Bago siya umalis, pabulong siyang nagsabi sa akin, "Liana, mag-usap tayo." Sabi ko, "Sige, kapag nandyan na ang abogado." Napangisi siya. "Huwag kang magsisi." Tiningnan ko siya. Nagsisisi ako na huli na. Sinara niya ang pinto ng malakas. Nawala ang tunog ng mga yapak sa labas. Nakahiga si Teresita sa kama. Biglang nagtanong, "Talaga bang magpapaanul ka?" Hindi ako agad sumagot. Kinuha ko lang ang aking coat. Darating ang private nurse sa loob ng kalahating oras. Isinulat ko na sa papel ang oras ng check-up. "Kung may kailangan kayo, pindutin niyo ang bell para tawagan ang nurse. Si Mateo ang anak niyo. Matututo siyang mag-alaga." Tiningnan ako ni Teresita. Sa unang pagkakataon, hindi siya gumamit ng tonong nag-uutos. "Paano ka?" tanong niya. Isinukbit ko ang aking bag. Uuwi ako para mag-impake. Nang lumabas ako ng ospital, hindi pa maliwanag. Ang malamig na hangin ay dumampi sa aking mukha at doon ko lang napansin na medyo nananakit ang aking mga mata. Pero hindi ako umiyak. Binuksan ko lang ang aking cellphone at ni-backup sa cloud ang lahat ng litrato, resibo at chat record ngayong gabi. Pagkatapos ay nag-message ako sa abogado kong si Clara. Nagpasya na akong mag-file ng annulment. Magkita tayo bukas. 7:00 ng umaga, bumalik ako sa bahay. Sa labas ng pinto ay nandoon pa rin ang mga rosas na hindi ko na itapon kagabi. Binili ko iyon noong hapon. Nabala kong ilagay sa gitna ng hapagkainan sa isang glass vase. Pagkatapos ay tumawag si Mateo na naaksidente ang biyenan ko at hindi ko man lang natanggal ang balot at nagmamadaling umalis. Ngayon, medyo lanta na ang mga talulot, parang isang selebrasyon na walang dumalo. Hindi ko ito ginalaw. Pumasok muna ako sa kwarto at kinuha ang maleta. Hindi marami ang gamit ko. 7 taon na ang nakalipas nang lumipat ako sa bahay na ito. 4 na maleta ang dala ko. Kalaunan, para magmukhang mas gusto ni Mateo ang estilo ng bahay, unti-unti kong iniligpit ang aking mga gamit. Ang mga makukulay na painting ay pinalitan ng mga kulay abo na dekorasyon. Ang mga libro ko ay inilipat sa storage room. Ang paborito kong aromatherapy ay sinabihan ni Teresita na masyadong matapang ang amoy at hindi na ako muling nagsindi nito. Kahit sa aparador, 2 katlo ay puno ng mga suit at polo ni Mateo. Inilagay ko ang aking mga dokumento, alahas, at ilang madalas kong isuot na damit sa maleta. Pagkatapos ay binuksan ko ang safe. Sa loob ay may mga kopya ng titulo ng bahay, marriage certificate, joint account statements, family ledger, at isang draft ng kasunduan sa ari-arian sa loob ng kasal. Isinulat ang draft na ito 2 taon na ang nakalipas. Noon, hindi maganda ang takbo ng financing ng kumpanya ni Mateo. Nag-aalala siya na maapektuhan ng panganib sa utang ang aming mga ari-arian, kaya pinapirma niya ako ng isang pandagdag na kasunduan sa pamamahala ng pag-aari at pinagsamang ari-arian. Noon, napansin kong may problema sa mga tuntunin. Hindi ako pumirma. Nagalit siya ng 3 araw. Pagkatapos ay malambing siyang humingi ng tawad. Sinabing magaspang lang ang template ng abogado ng kumpanya at huwag akong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko na nga ito ipinagpatuloy. Ngunit itinago ko ang draft. Ngayon, tinitingnan ko ulit ang mga tuntunin. Bawat linya ay puno ng pagkalkula. Kung pumirma ako noon, ang 2 ari-arian na tinulungan kong palitan para sa kanya pagkatapos ng kasal ay magiging kanyang personal na kita sa pamumuhunan. Kinunan ko ng litrato, iniskan, at i-backup. 8:30, tinawagan ako ni Clara. Kaklase ko siya sa universidad. Ngayon ay isang abogado sa mga usaping pampamilya. Pagkatapos niyang marinig ang lahat, 3 tanong lang ang tinanong niya. Maaari bang matrace ang account na ginamit sa pagbabayad ng kwintas? Mayroon bang mga talaan sa ospital tungkol sa timeline ng aksidente ng biyenan mo? Magkano ang mga perang inabono mo para sa pamilya Alcaraz? Tiningnan ko ang ledger at mabilis na kinwenta. Mahigit 3.7 milyon. Hindi kasama ang hindi nakikitang pagod ko pagkatapos kong mag-resign. Natahimik saglit ang kabilang linya. Sabi ni Clara, "Liana, hindi ito isang pagsasama. Ito ay isang pangmatagalang, walang bayad na pagsalo." Napangiti ako. Dati, tinatawag ko itong pamilya. Hindi na nangumbinsi pa si Clara. Sabi niya, "Pumunta ka sa opisina ko 2:00 ng hapon. Dalhin mo lahat ng materyales. At mula ngayon,
Huwag kang makikipag-usap kay Mateo ng mag-isa tungkol sa anumang usapin sa ari-arian. Sabi ko, pagkababa ng tawag, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mateo. Hindi maganda ang mood ni Mama kagabi. Huwag mo siyang guluhin. Bumalik ka sa ospital mamayang hapon. Tiningnan ko ito at hindi sumagot. Nagpadala ulit siya. Walang alam ang private nurse. Hindi sanay si Mama sa ibang tao. Ikaw na muna ang mag-alaga sa kanya ng ilang araw. Pag-usapan na lang natin ang annulment mamaya. Kinuha ko ang screenshot ng mensahe. Pagkatapos ay sumagot ako. Mangyaring makipag-ugnayan sa private nurse o sa nurse. Direkta siyang tumawag. Hindi ko sinagot. Sa pangatlong ring, binlock ko ang kanyang voice call, ngunit pinanatili ang text. Dati, alam na alam niya kung paano ako hawakan. Sa tuwing lalamig ang boses niya at sasabihing, Liana, huwag kang gumawa ng gulo. Natural akong magpapaliwanag. Takot akong mainis siya. Takot na isipin niyang hindi ako makatwiran. Takot na hindi siya umuwi. Ngayon, hindi ko na siya binibigyan ng pagkakataong marinig ang kanyang boses. 11:00 ng tanghali, tumawag si Sofia. Si Sofia ay kapatid ni Mateo. Noong bagong graduate siya, hindi siya makapasok sa kanyang ideal na kumpanya. Ako ang tumulong sa kanya na ayusin ang kanyang resume, humanap ng referral, at inabunuhan pa ang kanyang upa sa loob ng kalahating taon. Pagkasagot ko pa lang ng tawag, bumungad na siya sa akin. Ate Liana, sobra ka na. Naaksidente si Mama. Hindi mo siya inaalagaan. Tapos nakikipag-away ka pa kay Kuya para magpa-annul. Inilagay ko ang cellphone sa mesa at binuksan ang recording. Sofia, alam mo ba kung anong oras na ospital ang nanay mo kagabi? Paano ko malalaman? Sabi ni Kuya. Nagwala ka daw sa ospital at pinalayas mo siya. Napatawa ako. Sinabi ba ng kuya mo na nasa Celestia Restaurant siya kagabi kasama si Isabel? Natigilan ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, bumulong siya. Ano naman ngayon? Kararating lang ni Ate Isabel sa bansa. Inaalagaan lang ni kuya ang isang matandang kaibigan. Bakit kailangan mong maging ganyan kapeti? Nasa emergency room ang nanay mo at walang pumipirma para sa kanya. Habang ang kuya mo ay kasama ang isang matandang kaibigan sa araw ng mga puso. Petty ba yon? Natigilan si Sofia. Mabilis siyang nakahanap ng dahilan. Kahit ano pa, lahat ng mag-asawa nag-aaway. Huwag mong gamitin ang annulment para takutin siya. Sa tingin mo ba makakahanap ka pa ng mas magaling kaysa kay kuya kapag hiniwalayan mo siya? Ang pangungusap na iyon ay pamilyar. Sinabi ni Teresita. Sinabi ni Mateo. Ngayon sinabi rin ni Sofia. Lahat sila ay iniisip na hindi ko kayang iwanan si Mateo. Dahil sa mga nakaraang taon, sobrang matiisin ako. Nagtiis ako hanggang sa inakala nilang wala na akong hangganan. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Makahanap man ako ng iba o hindi, hinding-hindi ko nahahanapin ang kuya mo. Galit na galit si Sofia. Liana Reyes, huwag mong kalimutan, ang bahay na tinitirhan mo ngayon ay sa mga Alcaraz. Pumunta ako sa sala. Tinitingnan ang mga dekorasyon sa dingding. Ang down payment ng bahay na ito ay binayaran ni Mateo bago kami ikasal. Pagkatapos ng kasal, 6 na taon kong binayaran ng loan. Kung gusto mong pag-usapan ng bahay, sabihin mo sa kuya mo na dalhin niya ang mga bank statement at abogado. Biglang tumaas ang boses niya. Talagang gusto mong paghatian ng pera? Si kuya ang nagtatrabaho para sa pamilya. Ikaw nagluluto lang at nag-aalaga ng matatanda. Yumuko ako at tiningnan ang mga detalyadong tala sa ledger. Bayad sa training ni Sofia noong nakaraang taon, 50,000. Allowance ni Sofia noong wala siyang trabaho, 18 na libing. Gamot na hindi sakop ng insurance para sa 2 beses na pagka-ospital ni Teresita, 220. Pagpapaayos ng lumang bahay ng mga Alcaraz, 500,000. Ang unang batch ng mga regalo para sa mga kliyente ng kumpanya ni Mateo. Ginamit ko ang aking mga koneksyon sa industriya ng alahas para makakuha ng discount na halos 1,000,000. Pero hindi nila naaalala. Dahil kailanman ay hindi ko inihagis ang ledger sa harap nila. Sabi ko, Sofia, mamayang gabi sa hapunan ng pamilya, ikukuwenta ko lahat ng malinaw. Napangisi si Sofia. Sige, tingnan natin kung gaano ka kagaling magkwenta. Pinatay ko ang tawag. 2:00 ng hapon, pumunta ako sa opisina ni Clara. Pagkatapos niyang tingnan ang mga materyales, lalo pang kumunot ang kanyang noo. Kung mapapatunayan na ang kwintas ay binili gamit ang ari-ariang conjugal, at ang pinagbigyan ay may kinalaman sa pagkakamali sa kasal, maaari tayong humingi ng pagbabalik o katumbas na halaga. Tumango ako, at itong bahagi,
Kumuha siya ng ilang bank statement. Itong mga transfer sa apartment, workshop, at overseas courses ni Isabel. Hindi malinaw ang mga remarks, pero ang account na ginamit sa pagbabayad ay ang joint account ninyo. Alam mo ba ito dati? Hindi. Tumingala si Clara sa akin. Kung gayon, iyon ay malisyosong paglilipat o hindi tamang paggamit ng ari-ari ang conjugal. Tiningnan ko ang mga numero, paisa-isa, mula ilang libo hanggang daan-daang libo. Lumalabas na ang pagtataksil ay hindi nagsimula kagabi. Kagabi, itinaas lang niya ang kutsilyo sa ilalim ng ilaw. Inayos ni Clara ang mga dokumento sa 3 folder. Una, draft ng kasunduan sa annulment. Pangalawa, mga materyales para sa aplikasyon ng property preservation. Pangatlo, listahan ng ebidensya. Ang kailangan mong gawin ngayon ay huwag maging malambot ang puso. Sabi ko, hindi na. Ngunit hindi dapat magsalita ng tapos. Dahil alas 5 ng hapon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Teresita. Isang linya lang. Liana, pumunta si Isabel dito sa ospital. Tinitigan ko ang screen. Pagkaraan ng isang sandali, nagpadala ulit si Teresita ng isang litrato. Si Isabel ay may hawak na bulaklak at nakatayo sa tabi ng kama. At sa leeg niya, suot pa rin niya ang 10 milyong pisong kwintas. Pagdating ko sa ospital, si Isabel ay nakaupo sa tabi ng kama ni Teresita at nagbabalat ng mansanas. Maputi ang kanyang mga daliri, mabagal ang kilos, at putol-putol ang balat na kanyang natatalop. Si Mateo ay nakatayo sa tabi ng bintana. Nang makita niya akong pumasok, agad kumunot ang kanyang noo. Anong ginagawa mo dito? Tiningnan ko siya at sumagot, hindi ba't si mama mo ang nagpatawag sa akin? Natigilan siya. Si Teresita ay nakasandal sa ulunan ng kama. Mas maganda ang pakiramdam kaysa kagabi, ngunit mabigat ang tingin. Ibinaba ni Isabel ang mansanas. Tumayo, at ngumiti ng malambot. Ate Liana, huwag kang magkamali. Nabalitaan kong naaksidente si tita, kaya dinalaw ko siya. Tinawag niya akong ate. Mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Dati, naiilang ako. Ngayon, nakakatawa na lang. Lumapit ako sa kama at ibinigay kay Teresita ang dala kong resulta ng check-up. Sabi ng doktor, kailangan pa ring obserbahan ang concussion sa loob ng 48 oras. Hindi pa kailangan ng operasyon sa binti, pero kailangang gawin ang rehabilitasyon ng regular. Kinuha ni Teresita ang report at tumango. Agad na nagsalita si Isabel. Tita, wag po kayong mag-alala. May kilala akong magaling na rehabilitation doctor. Papakiusapan ko si Mateo na ischedule kayo. Tumingin si Teresita sa kanyang leeg. Ang ganda ng kwintas mo, kumikinang. Hindi sinasadyang hinawakan ni Isabel ang kwintas, namula ang kanyang pisngi. Regalo ni Mateo. Masyado kasing mahal. Sabi ko wag na, pero pinilit niya. Nang sinabi niya iyon, tumingin siya sa akin. Tila inosente, tila nagyayabang. Agad na sumagot si Mateo. Ma, isang regalo lang yan. Hindi maganda ang lagay ni Isabel kamakailan. Gusto ko lang siyang pasayahin. Halos matawa ako. Ang sarili niyang ina ay nakahiga sa ospital. Pero sabi niya gusto niyang pasayahin si Isabel. Mahigpit na napakagatlabi si Teresita. Magkano yan? Tanong niya. Nagkunwaring nataranta si Isabel. Tita, bakit niyo po tinatanong yan? Ako na ang sumagot para sa kanya. 10 milyon. Isang high-end na piraso, nag-iisa lang. Ang pagbabayad ay ginawa gamit ang card na konektado sa joint account namin ni Mateo. Biglang tumahimik ang silid. Nanginginig ang kamay ni Isabel. Nahulog ang mansana sa sahig. Dumilim ang mukha ni Mateo. Liana Reyes, kailangan mo ba talagang gumawa ng eksena dito sa ospital? Sabi ko. Sinasagot ko lang ang tanong ni Mama. Agad na namula ang mga mata ni Isabel. Ate Liana, hindi ko talaga alam na galing ito sa joint account ninyo. Sinabi ni Mateo na ito ay sarili niyang regalo. Kung alam ko lang na hindi ka magiging komportable, hinding-hindi ko ito tatanggapin. Ang galing niyang magsalita, malinis na malinis niyang inilayo ang sarili. Hindi alam, inosente, ayaw makasakit. Pero ang kwintas ay nasa leeg pa rin niya. Tiningnan ko siya. Ngayong alam mo na, pwede mo na bang tanggalin? Natigilan si Isabel. Humingi siya ng tulong kay Mateo. Humarang si Mateo sa harap niya. Liana, huwag kang gumawa ng eskandalo. Ang eskandalo ay hindi ang pagbawi ko sa ari-ari ang conjugal. Sabi ko kay Isabel. Ang eskandalo ay alam mong may asawa ang nagregalo sa'yo ng 10 milyong pisong kwintas. Pero isinuot mo pa rin ito para bisitahin ang nanay niyang nasa ospital. Namutla si Isabel. Kinagat niya ang kanyang labi. May mga luha sa kanyang mga mata. Hindi kami ganoon ni Mateo,
tulad ng iniisip mo. Matagal na kaming magkakilala. Naaawa lang siya sa akin dahil sa mga pinagdaanan ko. Kaya tumatanggap ka ng kwintas mula sa isang lalaking may asawa? Hindi na siya nagsalita. Nagalit si Mateo. Tama na. Kakahiwalay lang ni Isabel. Pwede bang wag kang ganyan ka-agresibo? Tumingin ako sa kanya. Hiwalay na siya, kaya gusto mo na ring makipaghiwalay? Natigilan siya. Biglang nagsalita si Teresita. Tanggalin mo ang kwintas. Biglang tumingin si Isabel sa kanya. Tita, ang boses ni Teresita ay hindi mataas, ngunit malamig. Sabi ko, tanggalin mo. Sa wakas, tumulo ang mga luha ni Isabel. Tita, mali rin po ba ang iniisip niyo sa akin? Mabuti po ang intensyon ko sa pagdalaw sa inyo ngayon. Tinitigan siya ni Teresita. Mabuti ang intensyon mo sa pagdalaw sa akin? Kung gayon, huwag mong isuot ang kwintas na binili ng anak ko gamit ang pera nilang mag-asawa habang kaharap ang asawa niya. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Teresita sa harap ng ibang tao na ako ang kanyang manugang. Nakakatuwa. Sa panahong handa na akong umalis sa pagsasamang ito, nanginginig ang mga daliri ni Isabel, dahan-dahang tinatanggal ang lock ng kwintas, ngunit hindi niya alam kung paano ito tanggalin at matagal siyang nahirapan. Naawa si Mateo. Ma, hindi maganda ang pakiramdam ni Isabel. Huwag mo siyang pilitin. Tiningnan ni Teresita ang kanyang anak at tuluyang nanlamig ang kanyang mga mata. Kagabi, hindi ako makatulog sa sakit. Tinanong mo ba kung ayos lang ako? Walang masabi si Mateo. Wala akong interes na panoorin ang pagtatalo nilang mag-ina. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang evidence bag. Ilagay mo muna dito ang kwintas. Ang abogado na ang bahala sa susunod. Agad na tinakpan ni Isabel ang kwintas. Regalo ito sa akin ni Mateo. Ang malaking halaga ng regalo na binili gamit ang ari-ariang konjugal na walang pahintulot ng asawa, may karapatan akong bawiin. Pwede mong hindi ibigay, pero sa korte, kailangan mo ring ibigay. Nang marinig ang salitang korte, nagbago ang mukha ni Isabel. Sa wakas, napagtanto niya na hindi ako pumunta para makipag-away. Pumunta ako para mangolekta ng ebidensya. Napangisi si Mateo. Liana Reyes, kailangan mo ba talagang gawin ito ng sukdulan? Ako ba ang gumagawa ng sukdulan? Kinuha ko ang resibo mula sa ospital kagabi. Ginamit mo ang aksidente ng nanay mo bilang dahilan para makipag-date sa iyong unang pag-ibig, hindi mo sinasagot ang telepono, hindi ka nagbabayad ng bill. Ngayon, ang pagbawi ko sa ari-ariang konjugal ay tinatawag mong sukdulan? Inilagay ko ang resibo sa harap niya. Mateo, kahit isang segundo ba, naisip mo na naghihintay sa iyo ang nanay mo dito? Naging kulay abo ang kanyang mukha. Napapikit si Teresita. Sa wakas, tinanggal ni Isabel ang kwintas at inilagay sa evidence bag. Ngunit bago niya ito binitawan, pabulong siyang nagsabi, Liana, sa ginagawa mong ito, lalo mo lang siyang itutulak palayo. Sinelyuhan ko ang bag. Mabuti naman. Natigilan siya. Mas malayo, mas mabuti, sabi ko. May narinig na mga yapak sa labas ng pinto. Dumating si Sofia. Pagpasok niya, nakita niya ang evidence bag sa kamay ko at ang namumulang mga mata ni Isabel. Agad siyang nagalit. Liana Reyes, nambubuli ka dito sa ospital. Tiningnan ko siya. Tamang-tama ang dating mo. Itutuloy pa ba ang hapunan ng pamilya mamayang gabi? Napangisi si Sofia. Siyempre, nandoon lahat ng kamag-anak ni na mama at papa. Tingnan natin kung anong ledger ang maipapakita mo. Tumango ako. Sige. Kumunot ang noo ni Mateo. Huwag kang pumunta. Sabi ko, bakit? Hindi ba't kayo ang nagsabi na linawin ko ang lahat? Biglang nagsalita si Teresita. Pupunta rin ako. Natigilan ang lahat. Agad na tumutol si Mateo. Ma, kararating mo lang mula sa aksidente. Tiningnan siya ni Teresita. Bali lang ang binti ko, hindi ako bulag. Ang hapunan ng pamilya Alcaraz ay ginanap sa lumang bahay. Sinasabing hapunan ng pamilya, ngunit mas mukha itong isang paglilitis. Pagpasok ko, 16 na pares ng mata ang nakatutok sa akin. Ang tiyahin ni Mateo ay nakaupo sa gitna ng sofa. Seryoso ang mukha. Inalalayan ni Sofia si Teresita papasok. Si Teresita ay may splint pa rin sa binti. Pagod ang itsura. At si Isabel, naroon din. Nakasuot siya ng simpleng cashmere sweater. Walang kwintas sa leeg. At bahagyang namumula ang mga mata. Nakatayo siya sa tabi ni Mateo na parang biktima ng pang-aapi ko. Unang nagsalita ang tiyahin ni Mateo. Liana, sa pagsasama, hindi maiiwasan ang mga di pagkakaunawaan.
Namimiss lang ni Mateo ang nakaraan. Inaalagaan lang ang isang dating kaklase. Ang paggawa mo ng eksena sa ospital at sa bahay ay hindi maganda para sa isang lalaki. Ibinaba ko ang aking bag. Alam niyo po ba na naaksidente si Tita Teresita kagabi? Natigilan ng tiyahin. Oo, alam ko. Kaya dapat mas maging maunawain ang pamilya sa isa't isa. Kung gayon, alam niyo po ba kung nasaan si Mateo noon? Nagiba ang kanyang tingin. Ang mga lalaki, kailangan minsan makipag-socialize sa labas. Valentine's Day set menu, violin, rosas, 10 milyong pisong kwintas, tiningnan ko siya. Socializing po ba yon? Natahimik ang sala. Nagsalita si Mateo nang may galit. Liana Reyes, huwag kang magkalat ng kahihiyan sa harap ng mga kamag-anak. Napatawa ako. Anong kahihiyan ang ikinakalat ko? Siya ang may suot ng kwintas. Ikaw ang nagsinungaling. Ang nanay mo ang nasa ospital na walang nag-aalaga. Nakaupo si Teresita sa wheelchair. Pangit ang itsura, ngunit hindi niya ako pinigilan. Hindi napigilan ni Sofia na tumayo. Paulit-ulit ka na lang sa pera. Sa mga taon na tumira ka sa pamilya Alcaraz, alin sa mga kinain at isinuot mo ang hindi galing kay kuya? Ngayong maghihiwalay na, nagsisimula ka ng magkwenta. Ang praktikal mo naman. Tiningnan ko siya. Sofia, sino ang nagbayad ng training fee mo noong nakaraang taon? Natigilan siya. Ano? Binuksan ko ang projector. Umilaw ang TV sa sala. Ang unang larawan ay isang talaan ng bank transfer. Ang tumanggap, Sofia Alcaraz. Halaga, 50,000. Paalala, CPA training. Pangalawang larawan, 60 piso. Paalala, upa at gastusin sa pamumuhay. Pangatlong larawan, 18,000. Paalala, damit para sa interview at transportasyon. Namula agad ang mukha ni Sofia. Bakit mo pinapakita yan? Nagkukuwenta. Inilipat ko. Sa susunod na pahina. Gamot na hindi sakop ng insurance para kay Teresita, 200,000. Pagpapaayos ng lumang bahay ng mga Alcaraz, 500,000. Mga utang na loob ng yumaong ama ni Mateo, 230,000. Mga binili para sa mga VIP ng kumpanya ni Mateo na inabuno ko, 780,000. Ang bayad ay pumasok sa personal na account ni Mateo. Pahina-pahina. Walang nagsasalita sa sala. Dati, hindi ako nagkukuwenta. Pero hindi ibig sabihin na wala. Nagbago ang mukha ng tiyahin. Hindi naman dapat ganyan kadetalyado ang kwentahan sa pamilya. Tumango ako. Dati, ganyan din ang iniisip ko. Kaya hindi ako naningil. Pero ngayon, sinasabi ninyo na nakikitira at nakikikain lang ako. Na hindi ako mabubuhay kung wala si Mateo. Kaya kailangan kong ipakita sa lahat kung sino talaga ang nagdadala sa pamilyang ito. Biglang tumayo si Mateo at sinubukang patayin ang TV. Inilagay ko na ang remote sa aking bag. Pumunta siya sa harap ng TV. Madilim ang mukha. Tama na. Tiningnan ko siya. Hindi pa sapat. Lumipat ang screen sa susunod na pahina. Deposito sa apartment ni Isabel, 240,000. Kurso sa overseas para sa psychological healing, 1 dalo. Ondalong limingalo. Pondo para sa pagsisimula ng kanyang workshop, 500,000. High-end na kwintas, 10,000,000 disa. Ang paraan ng pagbabayad, oras ng pagbabayad, at mga kaugnay na account ay malinaw na nakalista. Namutla si Isabel na parang papel. Agad siyang nagpaliwanag. Hindi ko ito hiningi. Si Mateo ang nakaramdam na may utang siya sa akin. Pinutol ko siya. May utang sa'yo? Kaya ginamit niya ang ari-ari ang conjugal para bayaran ka? Tumingin siya kay Mateo na may namumulang mga mata. Mateo, magsalita ka. Mahigpit ang boses ni Mateo. Liana Reyes, inispy mo ba ang account ko? Joint account. May karapatan akong tingnan. Matagal mo na palang pinaghandaan. Hindi, sabi ko. Ngayon ko lang sinimulang tingnan ang mga resibo. Ang pangungusap na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang akusasyon. Dahil alam ng lahat na sa mga nakaraang taon, hindi ko tinitingnan, hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil nagtitiwala ako sa kanya. Si Teresita ay nanahimik hanggang sa biglang nagsalita si Teresita, huwag niyo akong gamiting dahilan. Natigilan ang tiyahin. Ang boses ni Teresita ay mabagal, ngunit bawat salita ay malinaw. Kagabi, ako ay nakahiga sa ospital. Si Liana ang pumirma at nagbayad. Hindi makontak ang telepono ni Mateo. Ngayon, dumating si Isabel na may dalang kwintas sa silid ng ospital. Si Liana ang nagpaalala sa akin na ang pera ay hindi lang kay Mateo. Tumingin siya kay Mateo. Dati,
Lagi kong iniisip na si Liana ay hindi sapat na malambing, hindi marunong sumuyo. Ngayon ko lang nalaman, ang mga taong masyadong marunong sumuyo ay hindi laging may mabuting hangarin. Nawala ang kulay sa mukha ni Isabel. Gulat na tiningnan ni Mateo si Teresita. Ma, tinutulungan mo pa siya? Mapait nang ngumiti si Teresita. Tinutulungan ko ang katotohanan. Muling natahimik ang sala. Sa sandaling ito, sa wakas ay medyo nataranta si Mateo dahil lagi niyang iniisip na ang pamilya Alcaraz ay nasa likod niya, tulad ng maraming beses sa nakaraan. Sa tuwing sasabihin niyang nag-overreact ako, lahat sila ay kukumbinsihin akong magtiis. Ngunit ngayong nakalatag na ang ledger, ang medical records, at ang mga litrato, kahit gusto pa nilang magbulag-bulagan, kailangan muna nilang isipin kung may mukha pa silang ihaharap. Pinigilan ni Mateo ang kanyang galit at lumapit sa akin. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko, annulment. Sige, malamig niyang sabi. Pero ang bahay ay sa akin, ang kumpanya ay sa akin. Sa mga taon na hindi ka nagtrabaho, huwag mong asahan na makukuha mo ang hindi sayo. Tiningnan ko siya. Sigurado ka bang ganyan ang gusto mong pag-usapan? Liana, huwag mong isipin na matatakot mo ako sa ilang bank statement. Bumaba ang kanyang boses. Kung titigilan mo na ito ngayon, bibigyan kita ng pera. Kung hindi, mas lalo ka lang mapapahiya sa huli. Tumango ako. Sige. Akala niya natakot ako. Sa susunod na sandali, inilabas ko ang demand letter na inihanda ni Clara at inilagay sa mesa. Kung gayon, sa korte na tayo magkita. Biglang tumayo si Isabel na namumutla. Mateo, hindi maganda ang pakiramdam ko. Gusto niyang umalis. Hinarangan ko siya. At, binibining Cortez, ang pagbabalik ng kwintas ay unang hakbang pa lang. Ang abiso, para sa pagbabalik ng iba pang hindi nararapat na benepisyo, ay ipapadala rin sa iyo. Tiningnan niya ako, at sa wakas, nawala ang pagkukunwari sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, ang kanyang tingin ay napakalamig. Liana Reyes, sa tingin mo ba babalikan ka pa ni Mateo kung aabot sa ganito? Napangiti ako. Nagkakamali ka na naman. Kinuha ko ang aking bag. Mula simula hanggang wakas, hindi ko hinangad na bumalik siya. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa VIP Center ng Solara Jewels. Pamilyar ako sa lugar na ito. 5 taon na ang nakalipas. Ako ay isang curatorial consultant sa Solara at namamahala sa 3 high-end na eksibisyon. Kalaunan, sinabi ni Mateo na hindi maganda ang kalusugan ng kanyang ina at abala siya sa kumpanya, kaya umaasa siyang ibabalik ko ang aking focus sa pamilya. Sabi niya, Liana, alam ko ang kakayahan mo. Pagkatapos ng 2 taon, kung gusto mong bumalik, pwede kang bumalik anumang oras. Lumipas ang 2 taon, at isa pang 2 taon. Sa huli, halos makalimutan ko na dati, hindi ako si Ginang Alcaraz. Ako si Liana Reyes. Nakilala ako ng receptionist at masayang bumati Ate Liana. Ngumiti ako. May appointment ako kay Director Santos. Si Director Santos ang dati kong boss. Nang makita niya ako, hindi na siya nagpaligoy-ligoy at dinala ako agad sa kanyang opisina. Yung pink diamond na kwintas na sinabi mo sa telepono, tiningnan ko na. Inilagay niya ang mga dokumento sa harap ko. Ang bumili ay si Mateo Alcaraz. Ang ginamit na pambayad ay ang supplementary card ng inyong joint account. Ang tumanggap ay si Isabel Cortez. Tiningnan ko ang pangalan ni Isabel sa resibo ng pagtanggap. Ang sulat kamay ay maganda at malinaw. Tiningnan ako ni Director Santos. May bahid ng awa sa kanyang mga mata. Liana, hindi dapat na ibenta sa kanya ang kwintas na to. Tumingala ako. Bumuntong hininga siya. Nang lumabas ang internal list ng brand, ikaw ang una kong naisip. Naiintindihan mo ang obra at bagay sayo. Pero kalaunan, sinabi ng management na may isang kliyente na dumaan sa mataas na koneksyon at partikular na gustong bilhin ito, walang limitasyon sa budget. Napangiti ako. Lumalabas na muntik ko na rin pala itong mapa sa akin. Hindi muntik, sabi ni Director Santos. Ang orihinal na pangalan na isinulat ng designer ay Liana. Dahil noong nag-curate ka, nabanggit mo na ang alahas ay hindi lang dapat patunay ng pagiging minamahal, kundi patunay din ng sariling halaga. Huminto ang aking mga daliri. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay tumama sa papel. Bigla kong naramdaman na katawa-tawa ang lahat. Isang kwintas na ang inspirasyon ay may kinalaman sa akin. Sa huli ay binili ng asawa ko para sa kanyang unang pag-ibig. Isinuot ito ni Isabel sa gitna ng kandila at araw ng mga puso, tumatanggap ng mga pagbati. At ako, nakatayo sa labas ng salamin,
Isang estranghero. Pabulong na nagtanong si Director Santos. Kailangan mo ba ng statement of purchase? Kailangan ko. At isa pa, naglabas siya ng isa pang internal order form. Noong nakaraang buwan, nag-order din si Isabel ng isang pares ng hikaw na kaparehong serye. Ang nakasulat sa remarks ay para sa reception ng kasal. Tumingala ako. Kasal? Oo. Hindi pa niya binayaran ng buo. Deposito pa lang. Ang nagbayad ay si Mateo Alcaraz pa rin. Kinuha ko ang order form. Ang deposito sa hikaw ay 1.2 million para sa reception ng kasal. Kaya pala, iniisip na nila ang kasal. Habang ako ay nagpapaschedule ng check-up para kay Teresita, nag-aayos ng polo ni Mateo at nagre-record ng mga gastusin para sa pamilya Alcaraz. Siya ay naghahanda na ng mga alahas para sa kasal ng ibang babae. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa akin, ngunit hindi ako nagpakita ng emosyon. Inilagay ko ang mga dokumento sa folder, isa-isa. Sabi ni Director Santos, Liana, bumalik ka na sa trabaho. Sa susunod na buwan, mayroon tayong Independent Women's Jewelry Exhibition. Kulang ako ng isang curatorial head. Natigilan ako. Matagal na akong wala. Umalis ka lang sa posisyon. Hindi ka nawala ng kakayahan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso. Mas epektibo kaysa sa anumang aliw. Hawak ko ang folder. Bigla kong naalala ang unang taon ng aming kasal. Para matapos ang isang eksibisyon, 3 araw akong natulog ng 4 na oras lang. Niyakap ako ni Mateo at sinabing, ang galing talaga ng asawa ko. Kalaunan, sinabi niya, sa isang pamilya, kailangan talagang may magsakripisyo. Ang salitang sakripisyo ay madaling sabihin, ngunit kapag nangyari na sa isang tao, ito ay unti-unting pagbura sa iyong pangalan. Pag-alis ko sa Solara, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Isabel. Ate Liana, pwede ba tayong mag-usap? Kasunod nito ang isang address, Afternoon Tea Lounge, Grand Hyatt Hotel. Napangiti ako habang tinitingnan ang mensahe. Sa wakas, hindi na siya mapakali. Pinasa ko ang mensahe kay Clara. Sumagot si Clara, pwedeng pumunta, public place i-record mo. Legal yan. Siguraduhin mo lang na siya ang unang mag-uusap tungkol sa pera, relasyon, at layunin. Huwag kang magpa-provoke. Sumagot ako, naiintindihan ko. 3:00 ng hapon, dumating ako sa hotel. Nandoon na si Isabel. Nakasuot siya ng light blue na suit. Maayos ang makeup. Walang kwintas sa leeg, ngunit may maliliit na diamond stud sa tainga. Nang makita niya ako, tumayo siya. Ate Liana. Umupo ako. Wag mo akong tawaging ate. Hindi tayo ganoon kalapit. Natigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Mabilis siyang nakabawi. Kung gayon, tatawagin kitang Liana. Inilagay ko ang cellphone sa mesa. Bukas na ang recording. Hinalo ni Isabel ang kanyang kape. Alam kong galit na galit ka ngayon, pero ang mga bagay na may kinalaman sa damdamin, hindi talaga pwedeng pilitin. Laging may puwang ako sa puso ni Mateo. Matagal mo nang nararamdaman yan, di ba? Tiningnan ko siya. So, kaysa magdusa tayong 3, mas mabuting tapusin na lang ito ng maayos. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang card at itinulak sa harap ko. May 5 milyon dito. Ituring mo na lang na kabayaran ko sa'yo. Pirmahan mo na ang kasunduan sa annulment ng kusa at huwag mo nang habulin ang kwintas at ang mga naunang pera. Yumuko ako at tiningnan ang card. 5 milyong piso para sa 7 taon kong pagsasama. Pabulong na sinabi ni Isabel. Hindi ka rin lugi. Tutal, wala ka namang trabaho sa mga nakaraang taon. Kailangan mo rin ng pera para mabuhay kapag iniwan mo si Mateo. Sa wakas, lumabas ang tunay niyang paghamak. Hindi sa hindi niya alam kung sino ako. Iniisip lang niya na pinudpod na ako ng pagsasama. Pera mo ba, to, o pera ni Mateo? Tanong ko. Nag-iba ang kanyang tingin. May pagkakaiba ba? Mayroon. Ang pera mo ay kabayaran. Ang pera niya ay ari-ari ang conjugal pa rin. Dumilim ang mukha ni Isabel. Liana Reyes, hindi mo kailangang maging ganyan kadetalyado. Hindi ka na mahal ni Mateo. Kung hahabulin mo lang ang pera, lalo ka lang niyang kasusuklaman. Napangiti ako. Isabel, mukhang nagkakamali ka. Hinahabol ko ang pera hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil ayokong ikaw ang makinabang. Humigpit ang hawak niya sa tasa ng kape. Sa tingin mo ba nanalo ka na? Kagabi, pagkatapos niyang umalis sa ospital, ako pa rin ang pinuntahan niya. Parang may tumusok na karayom sa puso ko. Pero isang saglit lang. Kung gayon, dapat masaya ka, sabi ko. Bakit mo pa ako niyaya?
Nagbago ang kanyang mukha. Nagpatuloy ako dahil dumating na ang demand letter. Takot kang bawiin ang kwintas. Takot kang bawiin ang apartment. Takot kang itulak ka ni Mateo palabas para iligtas ang sarili niya. Tinitigan ako ni Isabel at sa wakas, hindi na nagpanggap. Napangisi siya. Ang talino mo. Sayang, huli na. Lumapit siya ng kaunti. Bumulong. Alam mo ba kung bakit hindi ako kayang iwanan ni Mateo? Dahil hindi ako tulad mo na ginagawang parang ledger ang buhay. Pag-uwi ng isang lalaki, ang gusto niya ay lambing, hindi isang tagapamahala na may hawak na resibo. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy siya, sabi niya sa akin. Napapagod siya sa'yo. Masyado kang magaling, masyadong kalmado, lahat kailangang ayusin. Ginagawa mo siyang parang walang silbi. Tiningnan ko siya. Naniniwala ako sa sinabi niya. Ayaw talaga ni Mateo ng pakiramdam na may utang na loob. Kaya ang mga sakripisyo ko ay tinawag niyang kontrol at ang kanyang pagtataksil ay tinawag niyang paghinga. Uminom ako ng kape. Ano pa? Natigilan si Isabel. Magpatuloy ka, sabi ko. Sabihin mo na rin kung kailan kayo magpapakasal. Nagbago ang kanyang mukha at napatingin siya sa aking cellphone. Ni-record mo? Kinuha ko ang cellphone. Public place. Nire-record ko ang sarili kong usapan. Malinaw ang bawat sinabi mo kanina. Biglang tumayo si Isabel. Liana Reyes, ang sama mo. May mga taong tumingin sa amin. Dahan-dahan kong itinulak pabalik ang card. Ang masama ay ang paggamit ng ari-ariang conjugal ng iba para mag-alok ng pera para kusang umalis ang legal na asawa. Mabilis ang kanyang paghinga. Kinuha ko ang aking bag at huminto sa tabi niya. Isabel, huwag kang magmadali. Ang hikaw na para sa kasal na gusto mo. Malapit nang mapasama sa listahan ng ebidensya. Tuluyang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Lumabas ako ng hotel. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Sa aking cellphone, nag-message si Clara. Natanggap na ang demand letter. Hinahanap ka ni Mateo. Halos kasabay nito, tumawag si Mateo. Hindi ko sinagot. Nag-text siya. Liana Reyes, seryoso ka ba talaga? Sumagot ako. Nagsisimula pa lang. Unang beses na pumunta si Mateo sa bago kong inuupahang apartment ay 9:00 ng gabi. Maliit lang ang apartment, 2 kwarto, malapit sa headquarters ng Solara. Kakalipat ko lang noong hapon at nakakalat pa ang mga maleta sa sahig. Sa hapagkainan ay nakalatag ang mga materyales na inayos ni Clara. Nang tumunog ang doorbell, inaayos ko ang mga ledger ayon sa taon. Sa screen ng monitor, nakatayo si Mateo sa labas. Pangit ang itsura niya. Suot pa rin ang suit na ginamit sa trabaho. Maluwag ang kurbata at may pulang-pula sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi ko binuksan ang pinto. Mula sa likod ng pinto, nagtanong ako, kung may sasabihin ka, i-text mo na lang. Pinigilan niya ang kanyang galit. Liana Reyes, buksan mo ang pinto. Hindi ito ang tamang oras para mag-usap. Bakit ka lumipat nang hindi nagsasabi sa akin? Tiningnan ko ang walang lamang sala. Kailangan ko bang magpaalam sa'yo para lisanin ang sarili kong pagsasama? Natahimik ang labas ng pinto. Pagkaraan ng ilang segundo, bumaba ang kanyang boses. Liana, alam kong nasaktan kita kagabi, pero ang pagpapadala mo ng demand letter sa kumpanya ay hindi maganda ang epekto. Lumalabas na hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Pumunta siya para ayusin ang sitwasyon. Nang ibigay mo ang ari-ariang conjugal kay Isabel, hindi rin maganda ang epekto, sabi ko. Huminga siya ng malalim. Pwede kong ipabalik sa kanya ang kwintas. Yung mga naunang pera pwede nating pag-usapan, pero ang annulment ay hindi maliit na bagay. Bigla kong naramdaman na nakakatawa. 7 taon ng pagsasama. Kaya niyang wasakin sa isang kasinungalingan. Pero ngayong gusto ko nang umalis. Sinasabi niyang hindi ito maliit na bagay. Binuksan ko ang pinto. Hindi ko ito binuksan ng buo. Anong gusto mong pag-usapan? Nang makita niya ako, bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. Marahil ay inakala niyang kapag nagkita kami, lalambot ulit ako tulad ng dati. Pinabagal niya ang kanyang boses. Hindi maganda ang kalagayan ni Mama ngayon. Umuwi ka muna. Huwag na tayong mag-away sa panahong ito. Bakit ako babalik? Alagaan si Mama. Ayusin ang pamilya. Yung iba, pag-usapan na lang natin mamaya. Mateo, tiningnan ko siya. Napansin mo ba na sa tuwing kailangan mo ako, lagi mong sinasabing, pag-usapan na lang natin mamaya? Kumunot ang noo niya. Nagpatuloy ako. Gusto kong magtrabaho ulit, sabi mo mamaya na. Gusto kong tingnan ang joint account, sabi mo mamaya na. Tinanong kita kung ano ang relasyon ninyo ni Isabel, sabi mo mamaya na. Ngayon,
Gusto kong mag-file ng annulment. Sabi mo pa rin mamaya na. Natahimik siya. Pero ang mamaya ko ay 7 taon mo nang ipinagpaliban. Sabi ko. Nag-iba ang kanyang tingin. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kadetalyado? Oo. Kinuha ko mula sa mesa ang isang listahan. Ito ang mga perang ipinadala mo kay Isabel sa nakalipas na 6 na buwan. Ito ang deposito para sa kwintas at hikaw. Ito ang chat record kung saan nagsinungaling ka tungkol sa aksidente ng nanay mo. Ito ang timeline ng emergency room sa ospital. Kung gusto mong makipag-usap, ipaschedule mo sa abogado mo. Tiningnan niya ang mga papel. Madilim ang mukha. Ang detalyado ng pagsisiyasat mo. Matagal mo na bang gustong makipag-anul? Sa wakas, napatawa ako sa pangungusap na iyon. Mateo, ikaw ang nagtaksil, tapos ako pa ang sisisihin mo dahil buo kong natuklasan? Natigilan siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Ang caller ID ay si Isabel. Tiningnan niya ito, ngunit hindi sinagot. Sagutin mo na, sabi ko. Baka gusto niyang pag-usapan kung paano ipapaliwanag ang 5 milyon. Biglang tumingala siya. Nagkita kayo? Tumango ako. Niyaya niya akong mag-alok ng presyo para kusang umalis. Sinabi pa niya na sinabi mo sa kanya na napapagod ka sa akin. Naging napakapangit ng kanyang mukha. Hindi yon ang ibig niyang sabihin. Tingnan mo, pinagtatanggol mo na naman siya. Ang pangungusap na iyon ay magaan na binitawan, ngunit bigla siyang nawalan ng masabi. Sa siwang ng pinto, may isang security chain na naghihiwalay sa amin. Maikli ang chain na ito, ngunit tila sa wakas ay pinaghiwalay na kami. Dati, kapag gabi na siyang umuuwi, iniiwanan ko siyang bukas ang ilaw. Ngayon, nakatayo siya sa labas at niayaw kong buksan ng buo ang pinto. Pabulong na sinabi ni Mateo, Liana, inaamin ko, naguluhan ako kamakailan. Pagbalik ni Isabel, hindi ko talaga maiwasang isipin ang nakaraan. Pero hindi ko inisip na makipag-anul sa'yo. Tiningnan ko siya, gusto mo lang pareho. Napapikit siya. Ang mga lalaki, minsan nagkakamali. Kaya ang mga babae, dapat ang mag-ayos? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Tiningnan niya ako, pagod ang boses. Ang sa akin lang, 7 taon na tayo. Hindi dapat masira ang lahat dahil lang bumalik si Isabel. Tumango ako. Tama ka. Hindi dahil bumalik siya. Kinuha ko ang litrato at ipinakita sa kanya. Dahil pinili mo siya. Sa litrato, isinasara ang lock ng kwintas sa leeg ni Isabel. Pinili mong magsinungaling. Pinili mong hindi dumating. Pinili mong gamitin ang pera nating mag-asawa para pasayahin siya. Pinili mong isilent ang cellphone mo habang naaksidente ang nanay mo. Bawat hakbang, ikaw mismo ang gumawa. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya tumutol. Dahil hindi matututulan ang katotohanan, kaya nagbago na lang siya ng paraan. Tinanong ni Mama ngayon kung kailan ka babalik. Pwede niya akong direktang kontakin. Kailangan kanya. May anak siya. Naging pangit na naman ang mukha ni Mateo. Liana Reyes, kailangan mo ba talagang maging ganyan ka cold-blooded? Ang pangungusap na iyon ay binitawan. Tiningnan ko siya, at biglang hindi na ako nagalit. Totoong hindi na ako nagalit. Dahil napagtanto ko na hindi niya alam na nasasaktan ako. Iniisip lang niya na hindi mahalaga ang sakit ko. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Mateo, noong gabing na aksidente ang nanay mo, wala kang karapatang pag-usapan ang pagiging cold-blooded. Bago ko isara ang pinto, hinawakan niya ito. Liana, ito ang unang pagkakataon ngayong gabi na tinawag niya ako sa pangalan ng ganito kalambing. Huminto ako. Huwag nating hayaang umabot sa puntong hindi na maayos, sabi niya. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na iyon ay nagsara ng kwintas ni Isabel kahapon. Ngayon, gusto na namang harangan ang pinto ko. Hindi na maayos, sabi ko. At isinara ko ang pinto. 10:00 ng gabi, pinadalhan ako ni Clara ng draft ng mga materyales para sa property preservation sa korte. 11:00, nag-message ang Director Santos ng Solara. Sinabing ang posisyon para sa curatorial head ng Independent Women's Jewelry Exhibition ay nakalaan pa rin para sa akin. 12:00 ng hating gabi, nag-message si Teresita. Liana, gusto kitang kausapin, hindi para makiusap para kay Mateo. Matagal kong tiningnan ito. Sumagot ako, bukas ng hapon sa visiting room ng ospital. Pagkatapos mag-message, pinatay ko ang ilaw. Tahimik ang maliit na apartment na ito. Walang tunog ng pinto na bumubukas kapag hating gabi nang umuuwi si Mateo. Walang tawag mula kay Teresita na namimili ng pagkain. Walang mensahe mula kay Sofia na biglang nanghihiram ng pera. Nakahiga ako sa kama.
At sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay ang aking buhay, na sa wakas ay may espasyo na. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, pumunta ako sa bangko. Sa nakalipas na 6 na taon, maraming gastusin ng pamilya Alcaraz ang nakalink sa aking pangalan. Otomatikong pagbabayad para sa follow-up check-up sa ospital, bayarin sa asosasyon ng lumang bahay, order ng mga health supplement ni Teresita, supplementary card ni Sofia, at ilang serbisyo para sa kumpanya ni Mateo na nakarehistro sa aking account para sa madaling pag-asikaso ng mga VIP. Bawat isa ay hindi malaki, ngunit kapag pinagsama-sama, parang hindi mabilang na maliliit na tubo na araw-araw na kumukuha ng dugo mula sa akin. Nang iprint ng bank manager ang listahan, 3 pahina ito. Tinanong niya ako, Ginang Reyes, kumpirmado po bang kakanselahin lahat ng automatikong pagbabayad? Kumpirmado, sabi ko. Nagpaalala siya na ang pagkansela ng ilang serbisyo ay maaaring makaapekto sa paggamit ng kabilang partido. Pumirma ako. Kung gayon, hayaan ang gumagamit na mag-renew. Pagkatapos pumirma sa huling pahina, naramdaman kong gumaan ang aking pulso na para bang natanggal ko ang isang hindi nakikitang posas. Alas 10, nagbigay ng alerto ang sistema ng pagbabayad sa ospital ni Teresita. Hindi sapat ang balanse. Alas 11, nag-message sa akin si Mateo. Bakit hindi madeduct ang deposito para sa rehabilitasyon ni Mama? Sumagot ako, kinansela ko na ang automatikong pagbabayad. Halos agad siyang sumagot. Nababaliw ka na ba? Ginagamit mo ang kalusugan ng nanay ko para makipag-away sa panahong ito? Tiningnan ko ang screen. Matatag ang aking mga daliri. May anak si Tita Teresita. Ikaw ang magbayad ng deposito. Tumawag siya ng voice call. Hindi ko sinagot. Nag-text siya. Nasa meeting ako. Abonohan mo muna. Sumagot ako. May gagawin din ako. Ang 4 na salitang iyon, kailanman ay hindi ko sinabi. Sa pamilya Alcaraz, ang mga gagawin ko ay laging nasa huli. May proyekto ako. Sabi nila mas mahalaga ang check-up ng matanda. May lakad ako kasama ang mga kaibigan. Sabi nila mas mahalaga ang hapunan ng pamilya. Gusto kong magpahinga. Sabi nila wag masyadong maarte ang babae. Kalaunan, inakala talaga nilang wala akong sariling mga gawain. 11:30 ng umaga. Nag-message si Sofia. Bakit hindi gumagana ang card ko? Liana Reyes, kailangan mo ba talagang gawin to? Dahil lang sa mga sinabi ko kahapon, pinatigil mo na pati ang supplementary card ko? Sumagot ako. Ang mga gastusin mo, ilink mo sa sarili mong card. Nag-reply siya ng 10 exclamation point. Hindi ko na tiningnan. Alas 1 ng hapon, tinawagan din ako ng assistant ni Mateo. Ate Liana, yung supplier ng bulaklak para sa VIP dinner, sabi niya hindi pa dumadating ang paunang bayad. Dati, kayo po ang nagkukumpirma. Pinutol ko siya. Mula ngayon, lahat ng usapin sa kumpanya ni Ginoong Alcaraz, direktang makipag-ugnayan sa kanya. Natigilan ang assistant. Pero sabi po ni Sir, mas alam niyo ang proseso. Hindi na ako ang namamahala. Pinatay ko ang tawag. Idinagdag ko rin ang numerong ito sa aking folder ng ebidensya. Ang dangal ni Mateo ay madalas na ako ang nagpapanatili sa likod ng mga eksena. Akala niya, automatikong umaandar ang mga koneksyon na iyon. Akala niya, bawat dinner ay maayos na magsisimula. Akala niya ang mga regalong natatanggap ng mga kliyente ay natural na magaganda. Akala niya ang kanyang ina sa ospital ay tiyak na may mag-aalaga. Akala niya ang kanyang kapatid na walang pera ay natural na may mag-aabono. Ngayon, binitawan ko na ang aking kamay. Sa wakas, natuklasan niyang maraming bagay ang nahuhulog. Alas 3 ng hapon, pumunta ako sa visiting room ng ospital ayon sa aming usapan. Nakaupo si Teresita sa wheelchair, may kumot sa kanyang mga binti. Mas payat siya kaysa sa mga nakaraang araw. Nang makita niya ako, ang unang sinabi niya ay, ako ang nag-utos sa nurse. Nasingilin siya para sa deposito. Hindi ako nagsalita. Mapait siyang ngumiti. Akala mo ba sisisihin na naman kita? Dati, oo, natahimik siya. Dati, gagawin ko talaga yon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Lagi kong iniisip na dahil pumasok ka sa pamilya Alcaraz, dapat mong ituring na responsibilidad mo ang pamilya. Si Mateo, abala, kaya ikaw ang dapat mag-asikaso. Si Sofia, bata pa, kaya ikaw ang dapat mag-alaga. Ako, matanda na, kaya ikaw ang dapat umunawa. Tumingin siya sa akin. Hindi ko naisip kung bakit ikaw. Huli na ang mga salitang ito. Ngunit ang huling paggising ay mas mabuti kaysa sa patuloy na pagbubulag-bulagan.
Umupo ako. Ano po ang gusto ninyong pag-usapan? Kinuha ni Teresita mula sa kanyang bag ang isang lumang bank card. Nandito ang ilan sa mga perang inabono mo para sa mga gamot ko. Pinatingnan ko sa nurse ang mga talaan. 600,000 lang muna ang maibabalik ko. Ang natitira, unti-unti kong babayaran. Hindi ko kinuha. Ito po ay usapan ninyo ni Mateo. Ang abogado ko na po ang bahala sa lahat. Huminto ang kamay ni Teresita sa ere. Namumula ang kanyang mga mata. Liana, hindi ko sinusubukang gamitin ang pera para manatili ka. Gusto ko lang. Nitong mga nakaraang araw, lagi kong iniisip, kung hindi ka dumating kagabi, ano kaya ang mangyayari sa akin? Ano kaya ang mangyayari? Marahil ay patuloy na tatawag ang nurse, maantala ang pagbabayad, at mag-isang magdamag si Teresita sa emergency room. At si Mateo, gigising sa tabi ni Isabel, at patuloy na magsisinungaling. Ma, stable na ang sitwasyon. Dapat si Mateo ang tanungin niyo, sabi ko. Tumango si Teresita. Tinanong ko siya. Sabi niya, uminom lang siya ng kaunting alak, naka-silent ang cellphone, at hindi niya inasahan na totoong may nangyari. Napakapangit ng kanyang ngiti. Sabi pa niya, alam mo na daw na nasa ospital ako, pero sinadya mong hindi sabihin sa kanya para mapahiya siya. Gaya ng inaasahan, hindi ako nagulat. Si Mateo ay magaling sa paghahati-hati ng kasalanan sa iba, at iiwanan lang ang kaunting hindi sinasadya para sa sarili. Tiningnan ako ni Teresita. Hindi ako naniwala. Tumingala ako. Dahil kagabi sa telepono, sabi niya, mismong ako ang nakarinig na sinabi niyang nasa baba siya ng ospital. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang cellphone. May voice recording ako. Natigilan ako. May ugali si Teresita na mag-record. Dahil matanda na siya at hindi matandaan ang mga bilin ng doktor, laging naka-on ang automatic call recording niya. Alam ito ni Mateo, pero marahil ay nakalimutan niya. Ipinadala sa akin ni Teresita ang recording file, kasama ang screenshot ng mga missed call mula sa nurse. Kinuha ko sa nurse ang screenshot, sabi niya. Tiningnan ko ang mga file sa aking cellphone. Ito ay isang mahalagang ebidensya. Hindi lang nito pinapatunayan na nagsinungaling si Mateo, kundi pinapatunayan din na, pagkatapos ng aksidente ng kanyang ina, hindi siya makontak, at binaliktad pa niya ako na ako ang nagtago ng impormasyon. Sigurado po ba kayong ibibigay niyo ito sa akin? Tanong ko. Napapikit si Teresita. Nanay niya ako, pero hindi ko na kayang pagtakpan pa ang kasinungalingan niya. Biglang may narinig na nagmamadaling mga yapak sa labas ng visiting room. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Mateo sa labas, maputla ang mukha. Ma, anong ginagawa niyo? Nanginginig ang kamay ni Teresita. Itinago ko ang cellphone. Mabilis na pumasok si Mateo. Tinitigan ako. Liana Reyes, pati ba nanay ko gagamitin mo? Tumayo ako. Siya ay isang matanda na. Alam niya ang ginagawa niya. Tumingin siya kay Teresita, pinipigilan ang galit. Ma, ganyan niyo ba talaga tinutulungan ng isang tagalabas? Ang salitang tagalabas ay binitiwan. Natigilan si Teresita. Natigilan din ako. 7 taon, ako ang nag-asikaso sa pamilya Alcaraz. Nagpunta sa ospital, nag-abono ng pera, nag-ayos ng mga handaan, inalagaan ang kanyang ina, tinulungan ang kanyang kapatid. Sa huli, sinabi pa rin niyang tagalabas ako. Biglang itinaas ni Teresita ang kanyang kamay at sinampal siya. Hindi malakas, ngunit tumigil ang lahat ng hangin sa silid. Namumula ang mga mata ni Teresita. Siya ay tagalabas? Kung gayon, ano ang tawag mo sa kasama mo noong gabing iyon? Pagkatapos ng sampal na iyon, hindi na nagsalita si Mateo. Marahil ay hindi siya makapaniwala na sasampalin siya ni Teresita para sa akin. Mula pagkabata, mahigpit si Teresita sa kanya, ngunit kailanman ay hindi niya ito sinaktan. Siya ang panganay na anak ng pamilya Alcaraz, ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngunit sa pagkakataong ito, nabasag ang kanyang pagmamalaki. Hindi ako nanatili para panoorin ang kanilang pagtatalo. Paglabas ko ng ospital, tinawagan ako ni Clara. Ang recording at mga missed call ay napakahalaga. Handa ba si Teresita na magbigay ng isang nakasulat na pahayag? Handa raw siya. Kung gayon, magbabago ang sitwasyon. Ang orihinal na plano ni Mateo ay palabasin kang emosyonal at sinadyang hindi alagaan ang biyenan. Ngayon, sarado na ang daang iyon. Tiningnan ko ang mga taong pumapasok at lumalabas sa ospital. Maghahanap pa siya ng ibang daan. Kaya kailangan mong bilisan, sabi ni Clara. Naiintindihan ko, sabi ko. Noong hapong iyon, bumalik ako sa dati naming bahay, hindi para mag-impake, kundi para magpalit ng lock.
Bagamat ang down payment ng bahay na ito ay binayaran ni Mateo bago kami ikasal, malaki ang naitulong ko sa pagbabayad ng loan at pagpapaayos pagkatapos ng kasal. Habang hindi pa tapos ang hatian sa annulment, may karapatan akong manirahan dito. At ayoko nang basta-basta siyang nakakapasok sa aking espasyo. Nang magpalit ng lock, tinanong ako kung ilang susi ang gusto ko. 2, pareho sa akin. Nakasabit pa rin ang aming wedding photo sa dingding. Sa litrato, nakasuot ako ng puting bestida, magaan ang ngiti. Nakatayo si Mateo sa tabi ko, ang kamay ay nasa aking baywang. Noon, akala ko sa wakas ay mayroon na akong tahanan. Ngayon, tinitingnan ko ito, at nararamdaman ko lang na napakabata ng babae sa litrato, masyadong naniniwala sa mga pangako. Tinanggal ko ang wedding photo at isinandal sa dingding. Hindi ko binasag, hindi ko pinunit. Bahagi rin ito ng ebidensya. Patunay na buong puso akong pumasok at patunay na hindi ko gustong tumakas sa simula pa lang. 6:00 ng gabi, bumalik si Mateo. Inilagay niya ang dating password, ngunit nag-error ang lock. Inulit niya, error pa rin. Nakaupo ako sa sala at nakita sa monitor kung gaano kapangit ang kanyang mukha. Kinatok niya ang pinto. Liana Reyes, buksan mo. Hindi ko binuksan. Kinatok niya ulit. Nagpalit ka ng lock? Pumunta ako sa likod ng pinto. Oo, ito ang bahay ko. At ito ay conjugal property. Kung gusto mong pumasok, magpa-schedule ka ng maaga. At kasama ang abogado. Napatawa siya sa galit. Ngayon, kahit sa sarili kong bahay hindi mo na ako pinapapasok? Hindi ba't sinabi mo kahapon na tagalabas ako? Ang lugar ng isang tagalabas ay hindi pwedeng basta-bastang pasukan. Natahimik sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba ang kanyang boses. Liana, hindi yon ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko. Hindi mo naiintindihan. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pagmamadali sa kanyang tono. Nagalit lang ako noon. Alam mo namang hindi ko yon iniisip. Mula sa likod ng pinto, tiningnan ko ang kanyang anino. Mateo, ang mga salitang sinasabi ng isang tao kapag galit, madalas iyon ang tunay na nararamdaman. Hindi na siya tumutol. Sa sandaling iyon, tumunog ang elevator. Dumating si Isabel. Nakasuot siya ng mahabang coat, may dalang isang thermal flask. Nang makita niya si Mateo na nakatayo sa labas ng pinto, natigilan siya. Mateo, bakit hindi ka pumasok? Mula sa peephole, pinanood ko ang eksena. Pangit ang mukha ni Mateo. Bakit ka nandito? Malambing na sinabi ni Isabel. Nagdala ako ng sopas para kay tita. Gusto sana kitang hanapin bago pumunta sa ospital. Buong araw kang hindi nag-reply sa mga message ko. Nag-alala ako sa'yo. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang kanyang braso. Hindi sinasadyang umiwas si Mateo. Natigilan ang ngiti sa mukha ni Isabel. Napangiti ako sa loob. Ang pagmamahal ng isang lalaki ay minsan napakarupok. Kapag walang problema, ang unang pag-ibig ay isang panghihinayang, isang lambing, isang bagay na hindi makamit noong kabataan. Kapag may problema, siya ay isang abala. Halatang naramdaman din ito ni Isabel. Pabulong siyang nagtanong, "Pinahirapan ka na naman ba ni Liana?" Binuksan ko ang recording sa loob. Pabulong na sinabi ni Mateo, "Huwag dito pag-usapan." Namula ang mga mata ni Isabel. "Mateo, dahil sa'yo, ganito na lang ang kahihiyan ko." Ibinalik ko na ang kwintas, hinahabol pa niya ang pera. Ngayon, pinagtatago mo pa ako? Nainis si Mateo at minasahe ang kanyang sentido. Ngayon, 3 panig ang inaasikaso ko. Kumpanya, ospital, at abogado. Pwede bang wag ka nang dumagdag sa gulo? Parang nasampal si Isabel. Ako pa ang dumadagdag sa gulo. Napatawa siya, naging malamig ang boses. Sino ang nagsabi na ang 7 taong pagsasama ay responsibilidad lang? Sino ang nagsabi na kapag bumuti na ang kalagayan ng nanay mo, hihiwalayan mo na siya? Sino ang nag-order ng hikaw para sa akin at sinabing sa susunod na araw ng mga puso, hindi na ako magtatago sa dilim? Tuluyang natahimik sa labas. Nakatayo ako sa loob at ni-save ang recording na ito. Sumigaw si Mateo. Tama na. Sa wakas, umiyak si Isabel. Nagsisisi ka na ba ngayon? Dahil nagsimula na siyang maghati ng pera. Dahil hindi na kumakampi sa'yo ang nanay mo, kaya nagsisisi ka na? Hindi nagsalita si Mateo, ngunit ang katahimikan ay isang sagot. Ang thermal flask na hawak ni Isabel ay bumagsak sa sahig. Tumakbo siya palayo. Nakatayo si Mateo sa labas ng pinto, na parang naubusan ng lakas. Hindi ko binuksan ang pinto. Ang eksenang iyon,
ay walang kinalaman sa akin. 8:00 ng gabi, tumawag ang ospital. Hindi si Teresita, kundi isang nurse. Ginang Reyes. Nawawala po ang mga medical records ni Ginang Alcaraz. Sabi po niya, ibinigay niya sa isang binibining Isabel para ipa-photocopy, pero hindi na po namin makontak si binibining Isabel ngayon. Napapikit ako. Sa wakas, nagsimula nang magpakita ng butas si Isabel. Tinanong ko ang nurse, anong mga dokumento? CT scan report, listahan ng gamot, at kopya ng accident record. Nasa sistema pa ba ng ospital ang orihinal? Tanong ko. Opo. Sige, pakilagyan ng paalala. Walang sino mang hindi autorisadong tao ang maaaring kumuha ng mga dokumento nang walang pahintulot ng pasyente o ng kanyang legal na pamilya. Pagkababa ng tawag, nag-message ako kay Teresita. Kinuha po ba ni Isabel ang mga medical records? Pagkaraan ng ilang minuto, sumagot si Teresita. Sabi niya, pinakiusapan daw siya ni Mateo. Pagkaraan ng isa pang sandali, nagpadala siya ng pangalawang mensahe. Liana, nakapag-isip-isip na ako. Bukas, pumunta ka. Gagawa ako ng pahayag. Kinabukasan ng umaga, pinalayas ni Teresita si Mateo sa silid ng ospital. Pagdating ko, nakatayo siya sa dulo ng pasilyo at naninigarilyo. Bawal manigarilyo sa ospital, kaya hawak lang niya ito. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Liana Reyes, hindi stable ang emosyon ni Mama. Huwag mo na siyang guluhin pa. Huminto ako. Hindi ako ang gumugulo sa kanya. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa loob lang ng ilang araw parang tumanda siya ng ilang taon. Malapit na ang anibersaryo ng kumpanya. Ang demand letter para sa alitan sa ari-arian ay nakarating na sa isa sa mga miyembro ng board of directors. Nag-aaway na rin sila ni Isabel. Sa wakas, naintindihan niya na ang isang asawang binaliwala niya sa loob ng 7 taon ay may hawak na maraming detalye na maaaring magwasak sa kanyang dangal. Ngunit ayaw pa rin niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Nararamdaman lang niya na nawawalan na siya ng kontrol. Nilampasan ko siya. Hinawakan niya ang aking pulso. Liana, huwag nating paabutin sa korte. Yumuko ako at tiningnan ang kanyang kamay. Bitawan mo ako. Hindi niya binitawan. Pwede akong pumirma ng kasunduan. Ibabalik ko sa iyo ang pera para sa kwintas. Hihiwalayan ko na si Isabel. Kung gusto mong bumalik sa Solara, susuportahan kita. Magsimula tayo ulit. Kung sinabi niya ito 6 na buwan na ang nakalipas, baka umiyak ako. 3 buwan na ang nakalipas, baka nag-alinlangan ako. Kahit noong hapon ng araw ng mga puso, kung sinabi niyang, nalilito ako, mag-usap tayo, makikinig ako ng mabuti. Ngunit ngayon, pagkatapos mailatag ang lahat ng ebidensya, pagkatapos mabigo ang kanyang ina at maapektuhan ang kanyang mga interes, saka lang niya sinabing magsimula tayo ulit. Huli na. Tinanggal ko ang kanyang mga daliri. Isa-isa. Mateo, hindi mo gustong magsimula ulit. Gusto mong bumalik sa dati, kung saan ako pa rin ang nag-aayos ng mga gulo mo. Natigilan ang kanyang kamay. Bumukas ang pinto ng silid. Nakaupo si Teresita sa wheelchair, itinutulak siya ng isang private nurse. Nang makita niya si Mateo, dumilim ang kanyang mukha. Sinabi ko na, si Liana lang ang gusto kong makita ngayon. Mahigpit ang boses ni Mateo. Ma, ano ba talaga ang gusto niyong gawin? Tiningnan siya ni Teresita. Gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Sa visiting room, naroon na si Clara. Nakasuot siya ng itim na suit, may recording pen, folder, at inkpad sa mesa. Pagkaupo ni Teresita, una siyang tumingin sa akin. Liana, alam kong walang kwenta na humingi ako ng tawad ngayon. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya. Pero kailangan kong sabihin ang dapat sabihin. Inilagay niya sa mesa ang isang sulat kamay na pahayag. Nanginginig ang sulat, ngunit malinaw ang nilalaman. Una, noong gabi ng araw ng mga puso, 8:30, na aksidente siya at dinala sa ospital. Pangalawa, maraming beses na tinawagan ng nurse si Mateo, ngunit walang sumasagot. Pangatlo, si Liana Reyes ay dumating sa ospital bandang 10:30 ng gabi at tinapos ang pagbabayad, pagpirma, pakikipag-usap sa doktor at pag-aayos ng pag-aalaga. Pang-apat, 3:00 ng madaling araw, tinawagan niya si Mateo at nagsinungaling si Mateo na nasa baba siya ng ospital. Sa tawag, narinig ang boses ni Isabel. Pang-5, pagkatapos ng insidente, sinubukan ni Mateo na isisi kay Liana ang kanyang pagkaantala. Pang-6, kinuha ni Isabel ang ilang kopya ng medical records nang hindi niya lubos na naiintindihan.
Bawat punto ay matibay. Ginang Alcaraz, tanong ni Clara, kinukumpirma niyo po ba na ang mga nilalaman na ito ay totoo at kusang loob niyong ibinibigay? Tumango si Teresita. Kumpirmado. Nakatayo si Mateo sa labas ng pinto, maputla ang mukha. Ma, ganyan niyo ba talaga ako tratuhin? Hindi siya tiningnan ni Teresita. Responsibilidad ko sa katotohanan ang ginagawa ko. Anak niyo ako. Sa wakas, tumingala si Teresita. Kaya mas masakit. Nanginginig ang kanyang boses. Kaya kong tanggapin na bigo ang pagsasama ninyo. Kaya kong tanggapin na hindi mo na mahal si Liana. Pero hindi ko matanggap na gagamitin mo ang buhay ko para magsinungaling. Hindi ko matanggap na hahayaan mong akuin ng isang babaeng nag-alaga sa akin ng 7 taon ang kasalanan mo. Namula ang mga mata ni Mateo. Noong araw na yon, ako lang. Ano? Pinutol siya ni Teresita. Naka-silent lang ang cellphone? Uminom lang ng alak? Sinamahan mo lang siyang kumain? Nakalimutan mo lang na baka nasa ospital talaga ang nanay mo? Bawat lang ay parang talim ng kutsilyo. Tuluyang hindi na makapagsalita si Mateo. Inilagay ni Teresita ang kanyang thumb mark. Ang pulang fingerprint ay tumatak sa papel. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang tagumpay. Isang pagod lang na huli nang dumating. Lumalabas na para mapatunayan ng isang babae sa kanyang pagsasama na hindi siya ang mali, kailangan ng napakaraming papel, napakaraming talaan, napakaraming saksi. Kinuha ni Clara ang mga dokumento. Susunod, opisyal na tayong maghahain ng aplikasyon para sa mediation. Kung tatanggihan ng kabilang panig ang makatwirang hatian, didiretso tayo sa kaso. Biglang tumingin sa akin si Mateo. Liana Reyes, masaya ka na ba? Tiningnan ko siya. Hindi. Natigilan siya. Dahil hindi ko dapat kailanganin ang lahat ng ito para lang patunayan na hindi ako ang may kasalanan. Natahimik ang visiting room. Ang galit sa mga mata ni Mateo ay sa wakas ay nabasag. Pabulong siyang nagsabi, Liana, alam ko na talagang nagkamali ako. Umiling ako. Hindi, ngayon mo lang naramdaman ang sakit. Pagkasabi ko nito, tumayo ako. Bigla akong tinawag ni Teresita. Liana, lumingon ako. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lumang kahon. Ito ay isang jade bracelet mula noong kabataan ko. Hindi ito kabayaran. Hindi rin para manatili ka. Gusto ko lang ibigay sa'yo. Kung ayaw mo, ayos lang. Tiningnan ko ang kahon. Dati, sinabi ni Teresita na ang bracelet na ito ay ipapasa lang sa manugang ng pamilya Alcaraz. Noon, kakasal ko lang, at lihim akong umasa. Ngunit sa loob ng 7 taon, kailanman ay hindi niya ito binanggit. Ngayong inilabas niya ito, wala na itong kahulugan. Itinulak ko pabalik ang kahon. Tita, itago niyo na lang po. Dumilim ang kanyang mga mata, ngunit tumango siya. Mabuti pa nga. Lumabas ako ng ospital. Hinabol ako ni Mateo. Liana, sa anibersaryo ng kumpanya, huwag kang pumunta. Huminto ako. Bakit? Aayusin ko ang lahat. Ipaliwanag din ni Isabel sa publiko ang relasyon natin. Kung pupunta ka, mas lalo lang magiging pangit ang sitwasyon. Tiningnan ko siya at bigla kong naintindihan. Hindi siya natatakot na ako ang mapahiya. Natatakot siyang siya ang mapahiya. Ang anibersaryo ng kumpanya ang pinakamahalagang okasyon para sa kanya. Dadalo ang mga investor, business partners, at mga lumang kliyente. Marami sa mga koneksyon na iyon, ako ang tumulong sa kanya na alagaan dati. Gusto niyang ipahayag sa araw na iyon na stable na ang sitwasyon. Gusto niya akong itago, tulad ng dati, para takpan ng aking katahimikan ang lahat ng lamat. Napangiti ako. Mateo, pupunta ako. Nagbago ang kanyang mukha. At darating akong nakaayos, sabi ko. Noong araw ng anibersaryo ng kumpanya ni Mateo, ginanap ito sa banquet hall sa itaas ng Celestia. Nagkataon, sa baba lang nito ang restaurant kung saan niya isinuot kay Isabel ang kwintas noong araw ng mga puso. Pagdating ko, nagsisimula pa lang ang salo-salo. Maningning ang mga ilaw sa hall, puno ng tao sa tabi ng Champagne Tower. Nakatayo si Mateo sa harap ng entablado, nakasuot ng itim na formal wear, may pamilyar na ngiti sa kanyang mukha. Si Isabel, nasa tabi niya. Dumating pa rin siya. Walang pink diamond na kwintas sa kanyang leeg, ngunit may suot siyang isang pares ng hikaw na kaparehong serye. Ang pares na nalaman ni Director Santos. Agad kong nakilala. Nang makita niya ako, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Nakita rin ako ni Mateo. Lumapit siya sa akin, bumulong. Anong ginagawa mo dito? Tiningnan ko ang corsage sa kanyang dibdib. Dumadalo sa party. Ito ay isang company event.
hindi lugar para gumawa ka ng gulo. Alam ko, kumuha ako ng isang basong tubig mula sa tray ng isang waiter. Kaya hindi ako pumunta para gumawa ng gulo. Pumunta ako para itama ang mga katotohanan. Dumilim ang kanyang mukha. Liana Reyes, huwag mo akong pilitin. Napangiti ako. Lagi mong mali ang iniisip. Ako ba ang pinipilit ngayon? Sa sandaling iyon, umakyat sa entablado ang host. Mga panauhin, maligayang pagdating sa ika-8 anibersaryo ng Origin Tech. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Ginoong Mateo Alcaraz para sa kanyang talumpati. Pumalakpak ang mga tao. Tiningnan ako ni Mateo, pagkatapos ay umakyat sa entablado. Nakatayo siya sa ilalim ng ilaw, bumalik sa kanyang kalmado at tiwalang anyo. Salamat sa inyong lahat sa inyong suporta. Sa nakalipas na 8 taon, dumaan kami sa mga pagsubok at nakamit din namin ang tagumpay. Para sa akin, ang tagumpay ng aking karera ay hindi magiging posible kung wala ang aking team at ang pag-unawa ng aking pamilya. Nang sabihin niya ang pamilya, tumingin siya sa akin. Maraming tao ang sumunod sa kanyang tingin. May nakakilala sa akin at bumulong. Si Ginang Alcaraz ba yon? Matagal na siyang hindi nakikita. Nagpatuloy si Mateo. Kamakailan, may ilang hindi totoong chismis tungkol sa aking personal na buhay na nagdulot ng abala sa kumpanya. Dito, gusto kong sabihin, ang mga usaping pampamilya ay aming inaayos na ng maayos. Sana ay wag nang bigyan ng labis na kahulugan ng publiko. Maayos na inaayos. Sa isang pangungusap, ang pagtataksil, paglilipat ng ari-arian, at pagkawala ng kontak noong naaksidente ang kanyang ina ay naging usaping pampamilya na lang. Nakatayo si Isabel sa baba ng entablado, namumula ang mga mata na parang isang inosenteng biktima ng chismis. Nang akmang magsasalita ang host, itinaas ko ang aking kamay. Ginoong Alcaraz, bahagyang natahimik ang buong hall. Nagbago ang mukha ni Mateo. Unti-unti akong lumakad patungo sa entablado. May gustong humarang sa akin, ngunit lumabas si Clara mula sa tabi at ipinakita ang kanyang business card. Ako ang abogado ni Ginang Reyes. Pakiusap, huwag kayong gumamit ng pisikal na puwersa. Lumapit ako sa harap ng entablado. Hindi ko inagaw ang mikropono. Tiningnan ko lang si Mateo. Sinabi mong, hindi totoong chismises. Aling chismis ang tinutukoy mo. Binalaan niya ako ng kanyang tingin. Liana Reyes, bumaba ka. Hindi ako gumalaw. Yung bang noong gabi ng araw ng mga puso, nagsinungaling kang na ospital ang nanay mo, pero nasa Celestia Restaurant ka kasama si Isabel? Hindi totoo? May narinig na mga hikbi sa hall. Namutla si Isabel. Pabulong na sinabi ni Mateo. Kailangan mo ba talagang dito yan sabihin? Tiningnan ko siya. Pinili mong dito maglinis ng pangalan, kaya dito ko lang pwedeng linawin. Ibinigay ni Clara ang isang USB sa technical staff. Umilaw ang malaking screen. Unang litrato, ang eksena sa loob ng salamin ng Celestia Restaurant. Nakayuko si Mateo habang isinusuot ang kwintas kay Isabel. Oras, araw ng mga puso, 9:40 ng gabi. Pangalawang litrato, ang resibo mula sa emergency room ng ospital. Oras ng pagpasok ni Teresita, 8:52 ng gabi. Pangatlong litrato, ang mga missed call mula sa nurse kay Mateo. Pang-apat na litrato, ang transcript ng voice recording mula 3:00 ng madaling araw. Teresita, nasaan ka? Mateo, nasa baba ako ng ospital. Isabel, Mateo, sino yan? Tuluyang natahimik ang lahat. Nakatayo si Mateo sa ilalim ng ilaw. Unti-unting nawawala ng kulay ang kanyang mukha. Hindi ko siya tiningnan. Tumingin ako sa mga investor, business partners, at mga lumang kliyente sa baba. Mga Ginoo at Ginang, dumalo kayo ngayong gabi sa anibersaryo ng kumpanya, hindi dapat kayo nakikinig sa mga ito. Ngunit dahil sinabi ni Ginoong Alcaraz na ang mga chismis ay hindi totoo, bilang sangkot, kailangan kong linawin. Lumipat ako sa susunod na pahina. Ang bank statement ng joint account. Deposito sa apartment ni Isabel. Pondo para sa workshop. High-end na kwintas. Deposito sa hikaw. Ang mga gastusing ito ay nangyari sa loob ng aming pagsasama at walang pahintulot mula sa akin. Biglang sumugod si Isabel. Liana Reyes, tama na. Dinadala mo ang pribadong bagay sa publiko. Gusto mo ba siyang sirain? Tiningnan ko ang hikaw sa kanyang tainga. Binibining Cortez, tinanggal mo na ba ang hikaw? Hindi sinasadyang tinakpan niya ang kanyang tainga. Napunta sa kanya ang tingin ng lahat. Doon niya lang napagtanto na nalantad siya. Noong nakaraang buwan, sabi ko,
Nag-order ka ng hikaw na ito na may dahilan na para sa reception ng kasal. Ang deposito ay 1.2 million at si Mateo pa rin ang nagbayad. Alam mong hindi pa siya hiwalay, pero naghahanda ka na ng mga alahas para sa kasal. May bumulong, hindi ba third party yan? Ginamit pa ang pera ng mag-asawa. Ang pangit ng ginawa ni Ginoong Alcaraz. Namutla si Isabel. Tumulo ang luha. Hindi ko siya pinilit. Mahal niya ako. Tumango ako. Kung gayon, dapat hayaan mo siyang gamitin ang sarili niyang pera para mahalin ka. Ang pangungusap na iyon ay nagpatawa sa ilan sa hall. Parang napahiya ng husto si Isabel. Lumingon siya kay Mateo. Magsalita ka naman. Nakatayo si Mateo doon. Gusto niyang magsalita, ngunit ang mga ebidensya ay malinaw na nakalatag sa malaking screen. Sa unang pagkakataon, natuklasan niyang hindi siya kayang iligtas ng mga salita. Tumayo ang isang investor. Malamig ang mukha. Ginoong Alcaraz, ang iyong personal na pananalapi at ang pondo ng kumpanya. Mayroon bang paghahalo? Agad na sinabi ni Mateo. Wala po. Ang pondo ng kumpanya ay malinaw. Kung gayon, sabi ko, mangyaring makipagtulungan sa audit. Dahil ang ilan sa mga bayarin para sa mga VIP, inabono ko gamit ang aking personal na account, at ang bayad ay pumasok sa iyong personal na account. Lalong naging pangit ang ekspresyon ng investor. Hindi ito purong paghihiganti sa negosyo, ngunit ang mga taong nagtataksil sa kasal ay madalas na hindi rin malinis. Sanay silang paghaluin ng mga hangganan, pamilya, kumpanya, asawa, ina. Basta't magagamit niya, kukunin niya. Sa wakas, tumingin sa akin si Mateo. Ang tingin niya ay hindi na galit, kundi takot. Liana, tama na. Pinatay ko ang malaking screen. Sapat na nga, kinuha ko mula sa aking bag ang kasunduan sa annulment. Ito ang huling bersyon. Pwede mong pirmahan o hintayin ang hatol ng korte. Alinman sa dalawa, hahabulin ko ang nararapat sa akin. Inilagay ko ang kasunduan sa mesa sa entablado. At huwag mo nang sabihin sa publiko na naayos na ang usaping pampamilya. Hanggat hindi ako pumipirma, hindi mo ito maaayos. Pagkasabi nito, tumalikod ako at bumaba sa entablado. Sa likod ko, umiiyak si Isabel habang kinukwestiyon si Mateo. Lumapit ang mga investor para humingi ng paliwanag. Sinusubukan ng host na ayusin ang sitwasyon. Ang buong banquet hall ay parang isang magarang mantel na inalis na nagpapakita ng nabubulok na kahoy sa ilalim. Paglabas ko ng hotel, malamig ang hangin. Sa parking lot, hinabol ako ni Mateo. Ang kanyang boses ay paos. Liana Reyes. Huminto ako. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo. Namumula ang mga mata. Ikaw pa rin ang mahal ko. Tiningnan ko siya. Bigla kong naramdaman na napakagaan ng pangungusap na iyon. Napakagaan na hindi nasulit pag-aksayahan ng panahon. Sabi ko, ang mahal mo ay ang buhay na itinayo ko para sa'yo. Ang kasunduan sa annulment ay hindi agad napirmahan pagkatapos ng salo-salo. Pinatagal ni Mateo ng 21 araw. Sinubukan niyang bumawi, sinubukang babaan ang presyo, sinubukang kumbinsihin si Teresita na kausapin ako, at sinubukang ipasa kay Isabel ang bahagi ng responsibilidad sa pagbabayad. Ngunit mas praktikal si Isabel kaysa sa inaakala niya. 3 araw pagkatapos ng salo-salo, nag-away sila ng husto. Ang dahilan ay simple. Kailangang ibalik ang kwintas, habulin ang deposito sa hikaw, at isama sa listahan ng ibabalik ang pondo para sa apartment at workshop. Ayaw niya. Sabi niya, lahat yan, kusa mong ibinigay sa akin. Sabi ni Mateo. Pero iyon ay ari-ariang konjugal. Napangisi si Isabel. Nang ibigay mo, bakit hindi mo sinabi? Ang usapang ito ay si Mateo mismo ang nagpadala sa akin. Marahil ay gusto niyang patunayan na nakita na niya ang tunay na kulay ni Isabel. Ngunit para sa akin, nakakatuwa lang. 2 tao na ginawang parang ATM ang pagsasama ng iba, sa huli ay nag-aaway kung paano paghahatian ang pera. Pagkatapos basahin ni Clara ang mensahe, sinabi lang niya, "I-save mo." Sinasabi ko. Nang lumabas si Teresita sa ospital, sinundo ko siya. Hindi bilang manugang, kundi dahil pumirma siya ng testimonya at isinama sa kasunduan ang plano sa pagbabayad. Kailangan kong kunin ang mga dokumento. Tiningnan niya ako, na tila may gustong sabihin. Sa huli, sinabi lang niya, "Liana, kung may oras ka, bumisita ka sa akin." Hindi ako pumayag. "Tita, alagaan niyo po ang sarili niyo." Namula ang kanyang mga mata, ngunit tumango siya. Alam ko, ang relasyon ng mga tao, minsan hindi sapat ang isang sorry para maibalik sa dati.
Ang kanyang huling paggising ay tinanggap ko. Ngunit ang mga hinanakit na ibinigay niya sa akin ay hindi rin mawawala dahil dito. Pwede ko siyang hindi kamuhian, ngunit hindi na kailangang magpatuloy bilang kanyang pamilya. Noong araw ng mediation para sa annulment, formal ang suot ni Mateo na parang dadalo sa isang mahalagang negosasyon. Nakasuot ako ng puting blouse at itim na pantalon, nakapusod ang buhok, at may folder sa tabi ko. Sa mediation room, nakaupo si Clara sa tabi ko. Ang abogado ni Mateo ay nakaupo sa tabi niya. Isa-isang kinumpirma ang mga tuntunin ng kasunduan. Ang bahay, ang halaga ng binayaran sa loan, at pagtaas ng halaga pagkatapos ng kasal ay babayaran sa akin. Ang mga hindi pangkaraniwang gastusin sa joint account ay ibabalik. Ang mga hindi nararapat na regalo kay Isabel ay hahabulin sa hiwalay na kaso. Ang mga perang inabono ko para sa medikal na gastusin ng pamilya Alcaraz, pagpapaayos ng lumang bahay, at utang ni Sofia ay kinilala bilang utang batay sa ebidensya. Ang inabono ko para sa mga VIP ng kumpanya ni Mateo ay babayaran ayon sa mga bank statement. Bawat halaga ay hindi ako nanlamang, binawi ko lang ang sa akin. Nang marinig ang huli, biglang nagsalita si Mateo. Liana, lahat ng pera, kaya kong ibigay. Pero pwede bang huwag mong gawin ng ganito? Tiningnan ko siya. Aling ganito? Ang 7 taon natin, sa huli ay mga numero na lang ba ang natira? Natahimik ako. Pagkatapos ay kinuha ko mula sa folder ang singsing pangkasal at inilagay sa mesa. Hindi lang mga numero ang natira. Ito rin. Tiningnan niya ang singsing, natigilan. Dati, gusto ko talagang makasama ka habang buhay, sabi ko. Natahimik ang mediation room. Binigyan kita ng tiwala, panahon, pagpaparaya, at dangal. Itinuring mo silang natural lang. Ngayon, gusto ko ng mga numero dahil ito na lang ang tanging bagay na makukumpirma, mababawi, at maisusulat sa isang kasunduan. Ang damdamin ay hindi kayang tumbasan ng pera. Ang hinanakit ay hindi kayang bayaran. Ang 7 taon na nasayang ay hindi na maibabalik. Kaya ang kaya ko lang gawin ay kwentahin ng malinaw ang mga pwedeng kwentahin. Ang natitira, ako na ang bahala. Yumuko si Mateo. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang kunin niya ang ballpen para pumirma, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ko siya tiningnan. Pumirma rin ako ng aking pangalan. Liana Reyes. Malinaw ang mga letra, malinis at tiyak. Paglabas ng mediation room, hinabol ako ni Mateo. Liana. Huminto ako. Nakatayo siya sa pasilyo, na tila hindi na alam kung anong titulo ang gagamitin para tawagin ako. Asawa, hindi na. Mahal, matagal nang hindi. Kaibigan, hindi rin. Kung hindi ako pumunta para makipagkita kay Isabel noon, sabi niya, mag-iiba kaya tayo? Tiningnan ko ang liwanag mula sa bintana. Oo, nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagpatuloy ako. Mas matatagalan bago ko matuklasan kung gaano kasama ang buhay ko. Nawala ang liwanag na iyon. Mateo, sabi ko, hindi mo ako nawala dahil kay Isabel. Nawala mo ako dahil kay Isabel. Nakita ko ang tunay na ikaw. Namula ang kanyang mga mata. Nagsisisi na talaga ako. Kung gayon, tandaan mo ang pakiramdam na yan. Tumalikod ako. Pero wag mo itong gamitin para guluhin ako. Noong araw na inilabas ang annulment decree sa korte, maganda ang panahon. Nauna si Mateo sa akin. Hawak niya ang 2 marriage certificate, medyo luma na ang mga gilid. Sinunod ng kawani ng korte ang proseso. Pareho po bang tinatanggap ang pinal na desisyon? Opo, sabi ko. Nag-alinlangan si Mateo ng 2 segundo. Sa huli, pabulong siyang sumagot, opo. Tumama ang selyo. Ang marriage certificate ay opisyal ng napawalang bisa ng annulment decree. Ilang pirasong papel lang ito, ngunit parang tinulak nito ang isang pinto na 7 taon nang nakadagan sa akin. Paglabas ng korte, nakatayo si Mateo sa paanan ng hagdan. Liana, sa hinaharap. Pinutol ko siya. Wala nang hinaharap. Tiningnan niya ako. Kalmado kong sinabi, sa hinaharap, alagaan mo ang nanay mo, asikasuhin mo ang kumpanya mo, bawiin mo ang mga perang ipinamigay mo, at harapin mo ang mga dapat mong harapin. Mabubuhay din ako ng sarili kong buhay. Pabulong siyang nagtanong, babalik ka sa Solara? Tumango ako. Sa susunod na buwan, may curation. Mapait siyang ngumiti. Sa wakas, bumalik ka pa rin. Hindi, tiningnan ko siya. Sumusulong ako. Pagkatapos ng araw na iyon, inilagay ko ang lumang singsing pangkasal at lahat ng kopya ng dokumento sa isang folder at ilock sa pinakailalim ng aparador. Hindi para alalahanin,
kundi para ipaalala sa sarili na huwag nang ilagay ang pangangailangan ng sinuman sa unahan ng aking sariling buhay. 3 buwan nang lumipas, binuksan ang Independent Women's Jewelry Exhibition ng Solara. Sa gitna ng hall, wala ang pink diamond na kwintas. Nabawi na ito at nasa ilalim na ng judicial preservation. Pumili ako ng ibang obra para ilagay sa pangunahing pwesto. Isang singsing na walang pangunahing bato. Ang description ng disenyo ay isang linya lang. Hindi kailangang iregalo para maging buo. Noong araw ng pagbubukas, nakatayo si Director Santos sa tabi ko at nakangiting sinabi, "Curator Reyes, welcome back." Tiningnan ko ang mga taong dumadaan sa hall at biglang gusto kong umiyak, ngunit hindi iyon dahil sa hinanakit. Ito ay ang asim na nararamdaman sa puso ng isang tao na sa wakas ay muling narinig ang kanyang sariling pangalan. 10:00 ng gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Teresita. "Liana, pumunta ako sa check-up ng mag-isa ngayon. Sabi ng doktor, maganda ang paggaling ko." Sumagot ako, "Sana po ay gumaling kayo ng tuluyan." Nag-message ulit siya, "Salamat sa'yo." Matagal kong tiningnan ito, ngunit hindi na ako sumagot. 11:00, isang hindi kilalang numero ang nag-text. "Liana, nasa labas ako ng Celestia. Alam kong si Mateo ito." Binura ko. Hindi ko i-block. May mga taong hindi karapat-dapat i-block dahil hindi na sila makakapasok sa mundo ko. Sa labas ng bintana, maliwanag ang mga ilaw ng syudad. Pinatay ko ang cellphone at ipinagpatuloy ang pag-edit ng aking talumpati para sa ikalawang araw ng eksibisyon. Sa mesa ay may isang tasa ng mainit na tsaa, isang bouquet ng puting rosas na binili ko para sa sarili ko, at isang bagong business card. Liana Reyes, Curator, hindi ginang Alcaraz, hindi asawa ng kung sino, hindi background na ginagamit para pagtakpan ng kasinungalingan. Sa wakas, muli akong naging sarili ko.